Panginoon, tanggapin niyo po ang aking higanteng alimango. Bakit ang dambanang ito na may guhit na siyam na dragon ay wala pa ring sagot kahit kanina pa ako nag-aalay? Diyos ng dragon, sumagot po kayo sa akin. Nagtagumpay ako, sumagot sa akin ang Diyos ng dragon. Ah, ang swerte naman ng taong iyon. Isang sirang pamaypay lang, pinalit sa biyaya ng Diyos. May pagkakataon na akong malampasan ang dakilang sakuna. Hindi siya nagtagumpay, pamalya ang alay niya, parang isang alamat lang. Pagkatapos ay may lumitaw na hindi kilalang lason. Ang mga tao ay isa-isang naging mga lason na nilalang, maraming namatay at nasugatan. Mag-ingat sa pag-aalay sa dambana, ang bulag na pag-aalay ay baka magdala ng parusa ng Diyos. Ang unang yugto ng dakilang sakuna ay darating sa loob ng 8 oras. Mangyaring lumikas na agad ang lahat. Disenyong siyam na dragon, lason na salot. Siguradong ang Diyos ng salot na si Luyo iyon, bakit mo siya bibigyan ng pamaypay? Hindi ba't parang pinaalala mo lang sa kanya kung paano siya namatay? Gusto mo na yata talagang mamatay ng maaga. Hindi ko akalain na paggising ko. Napunta ako sa mundong ang lahat ng tao ay nag-aalay sa mga dambana. Kalahating araw ang nakalipas, nagbago ang langit at lupa, maraming dambana ang bumagsak. Ang countdown ng mga Diyos ay hudyat ng pagdating ng sakunang wawasak sa mundo. Kung gusto mong mabuhay sa gitna ng walang katapusang mga sakuna, kailangan mong umasa sa kapangyarihan ng dambana. Sa likod ng bawat dambana ay may iba't ibang mga demonyo, bukod pa sa mga kaluluwa ng mga Diyos. Ang mga dambana ay random na babagsak sa mundo. Lahat ay maaaring mag-alay sa dambana. Kung makukuha mo ang pagkilala ng dambana, makakatanggap ka ng biyaya ng Diyos. Sa kabilang banda, kung mabaygo ang pag-aalay, haharapin mo ang bagsik at ganti ng dambana. At magre-resulta ito sa kamatayan. Kaya ang pag-aalay sa dambana ay isang sining din. Mabuti na lang, ang mga Diyos sa likod ng mga dambanang ito ay mga kababayan ko. Kumpara sa mga katutubo ng mundong ito, para na rin akong may cheat code, di ba? Maraming unggoy sa mga alamat. Pero ang unggoy na nakasuot ng damit monghe at naging banal, iisa lang ang kilala ko. Dakilang Diyos na unggoy, tanggapin niyo po ang paborito kong game console. Ito ang aking mamahaling relo. Sana po ay magustuhan nyo, mahal na Diyos. Hindi mo ba nakitang nakasuot ng damit monghe ang Diyos na unggoy? Siguradong gusto niya ng kahoy na isda para sa pagdarasal. May sakit ba sa utak ang taong ito? Akala niya yata ay ligaw na unggoy lang ang Diyos na unggoy. Ang tanga, isa siyang Buddha. Hindi pwedeng kung ano-ano lang ang ialay mo. Mukhang desperado na siyang makakuha ng biyaya ng Diyos. Ako si Liu Xingxing, nagbibigay pugay kay Sun Wukong, ang dakilang pantay sa langit. Narito ang mga may lakuten mula sa bukid, sana ay tanggapin niyo ito ng may ngiti. Imposible, nagpakita ng himala ang dambana. Nagtagumpay ang pag-aalay niya. Buwisit, bakit hindi ko naisip na may lakatan ang gamitin? Teka, ano ang tinawag niya rito? Sun Wukong. Alam ba niya ang pangalan ng banal na Buddha na ito? Nakamit ang biyaya ng dakilang kapangyarihan mula sa nagtatagumpay na Buddha na si Sun Wukong. Kapangyarihan ng dakilang banal, antas isa. Ang lakas, bilis, at pangangatawan ay lubos na pinalakas. Natutunan ng banal na sining ng pakikipaglaban, maaaring gumamit ng anino ng gininto ang baston laban sa kaaway. Dahil sa biyaya ni Kuya Unggoy, sa mundong ito na unti-unting nawawala ng kaayusan, mayroon na akong karagdagang proteksyon para mabuhay. Gayunpaman, para malampasan ng payapa ang mga hindi kilalang sakuna, kailangan ko pang makahanap ng mas maraming dambana at lalong lumakas. Lagot, wala pang 7 oras bago ang sakuna. Kailangan na nating magmadali sa paghahanap ng dambana. Aalis ba tayo o hindi? Walang pattern ang pagbagsak ng mga dambana. Swertihan na lang talaga. Hindi ba't si Jiang Yuyaw ito, ang mahirap na taga-class 3? Nawalan ba siya ng alaala o naparusahan ng dambana? Hayaan mo na siya, bilisan natin sa paghahanap ng dambana. Wala talagang pasensya. Kaibigan, wala akong dalang pagkain. Bitaw na, bilis. Gutom na ako. Pagkain. Ikaw. Ang mga matang iyon, at ang nakakatakot na lakas ng kamay na ito. Hindi kaya hindi siya pinarusahan ng Diyos, kundi nakakuha siya ng isang uri ng biyaya mula sa dambana. Nakakuha ka ng biyaya mula sa dambana, di ba? Pero bakit naging ganito? Naaalala ko lang na sobrang nagutom ako pagkatapos. Kung mapapakain mo ako, susundin ko lahat ng sasabihin mo. Pwede mo bang sabihin sa akin? Anong itsura ng dambana na nakita mo? May suot siyang salamin, ang cute talaga. Binuksan pa niya ang bibig niya sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaya ibinigay ko sa kanya ang kaysa isa kong tinapay para sa tanghalian. Pagkatapos noon, hinimatay na ako sa gutom sa sahig. Base sa kwento mo, malaking mata at mata ko, mukhang si Tao Tai iyon. Nakuha mo ang banal na basbas ni Tao Tai, kaya pala naging ganyan siya. Kapag nagutom ang nilalang na iyon, kahit ang sarili niya ay kakainin niya. Hindi ko alam kung swerte ka ba o malas. Paano mo nalaman ang tungkol kay Tao Tai? Sabi ko na nga ba, ikaw ang nakatadhana para sa akin. Gutom na ako. Dahil isa ka ring biniyayaan ng Diyos. Ililigtas ko ang buhay mo. Iba na ang takbo ng mundo ngayon. Simula ngayon, sumama ka na sa akin. Sa tulong ng isang biniyayaan ng Diyos, lalaki ang tsansa kong mabuhay. Kuya Xing, gutom pa rin ako. Totoo nga ang kapangyarihan ni Tao Tai. Pagdating sa kainan, wala talagang makakapigil sa kanya. Kuya Xing, may pagkain pa ba?
Ang kapangyarihan ni Tao Tai sa loob ko. Lalabas lang yata kapag busog na ako. Sa lakas mong kumain, baka hindi kita kayang pakainin. Sandali, may sakuna. Dahil hindi mapili sa pagkain ng Tao Tai na iyan, siguro naman hindi sasakit ang tiyan niya rito. Kuya Shing, mapapabusog mo ba talaga ako mamaya? Huwag kang mag-alala, hindi kita lolokohin. Narito na ang libreng pagkain. Mag-ingat ka, Kuya Shing. Ito ba ang sinasabi mong pagkain? Pakakainin mo ako ng tao. Ailing, mula nang lumabas sila sa lungsod ng demonyo, hindi na sila mga tao. Mga sunod sa Nier na lang sila ng lason. Tinutulungan lang natin sila, para makalaya na sila sa hirap. Talaga. Sun Wukong. Ako ang baalang magpalaya sa kanilang mga kaluluwa. Ikaw naman ang baalang magpalaya sa kanilang mga katawan. Ganoon ba? Pero sa tingin ko, parang hindi sila masarap kainin. Hindi ko yata kayang isubo. Pilitin mo na lang. Gusto mo bang mamatay sa gutom? O gusto mong tulungan silang makalaya? Ikaw ang bahala. Para hindi magutom ang tiyan ko. Kakain na ako. Wala talagang hindi kayang kainin ng isang Tao Tai. Mukhang kailangan ko ring mag-ingat sa susunod. Wow, dito pala ang pinagmumulan ng mga taong lason. Basta't matalo natin ang mga ito, siguradong mabubusog ka na. Pakiramdam ko. Hindi na ako masyadong nahihirapan. Pagkatapos kumain at makuha ang lakas ni Tao Tai, maaari na itong ma-activate. Sige, dahan-dahan ka lang sa pagkain mamaya. Palalayain ko muna sila, at mag-aalay na rin ako sandali. Mag-aalay? Hindi. Ang ibig kong sabihin, mukhang delikado ang isang iyon. Kuya Shing, sigurado ka bang walang problema? Paano kung mabaygo ang pag-aalay? Kabiguan, walang ganoon sa akin. Para talunin ng eksperto sa lason, kailangan lang gumamit ng lason na hindi pa niya nakikita. Lason laban sa lason, iyon lang. Kuya Shing, mag-aalay ka ba ng lason sa daga? Hindi ba't si Ling Yu ang eksperto sa mga epidemya? Oras na para ipakita natin sa kanya ito. Ito ang kapangyarihan ng modernong kemika. Sa pagkakataong ito, gagamit ako ng lason laban sa lason. Panoorin niyo kung paano ko lilipulin ang libu-libong kalaban. Ang batang si Liu Xingxing, nagbibigay pugay sa dakilang emperador ng salot na si Ling Yu. May dala akong lason na iaalay sa inyo. Sana ay masiyahan kayo rito. Sige. Ito ay nakuha ang banal na marka ng dakilang emperador ng salot na si Ling Yu. Tableta ng panghalili sa lason. Hindi ko akalain na bukod sa kapangyarihan ng banal na marka, maaari rin palang makakuha ng mga kagamitan. Pero ang tabletang ito, mukhang mahirap lunukin. Hayaan na nga, buti na lang at nakaligtas sa panganib. Sino ang nakakaalam kung anong sakuna ang darating sa hinaharap? Ituturing ko na lang itong swerte. Hanyang, kumusta na ang lagay mo riyan? Nag-evolve na ba ang kapangyarihan mo? Nako. Nakafocus lang ako sa pagkain. Kuya Shing, kung hindi mo pa ako pinaalalahanan, nakalimutan ko na talaga. Sa totoo lang, ang kapangyarihan ko ay ang paglamon. Kaya kung higupin ang anumang nasa harap ko, diretso sa loob ng tiyan ko. Dahil dito, hindi ko na kailangan ng kamay para kumain. Mga kasama, kain lang ng kain. Hindi nga nagkamali, ikaw talaga si Hao Tian. Walang kinatatakutan ng sino mang dumarating. Kuya Shing, gaya nito. Hindi ba't napakagaling? Oo, hindi ko akalain na matapos ninyong makuha ang banal na marka. Sa halip na isipin kung paano tutulungan ang nakararami, upang malampasan ang sakuna. Naging ganito pala kayo kasama. Nilalamon ang buhay ng mga tao. Napakasama. Hahayaan ko na lang bang lumuhad ako, at magpaubaya na lang ng walang laban. Ang kapangyarihang ito. Hoy, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Nagagawa mo pang mga tuwiran. Ako. Mabubuting tao kami. Puro kakasinungalingan. Tingnan natin kapag nahuli ko na kayo. Nasa bingit na kayo ng panganib. Sige na. Ang mga taong ito ay matagal nang naging mga sunod sa Niren sa lason. Kung wala si Ayaw, ang buong lungsod ng Haihi ay mahahawa na. Tanggapin mo ito. Dahil ayaw mong makinig sa payo, tikman mo ang hampas ng tungkod ko. Proteksyon laban sa kamalasan. Wasakin ito. Hindi pa sapat, huwag sa mukha. Napakalakas. Si Qiang Zi ay may level 2 na banal na marka, pero hindi man lang siya makapanlaban. Rurok ng Shenlong. Naglakas loob kang saktan ng gwapo kong mukha. Ay lalaban ko ang buhay ko sa iyo. Mataba, kung gusto talaga kitang patayin. Kanina ka pa naging giniling na karne. Chen, mukhang may punto ang mga sinasabi niya. Bakit hindi mo subukang kausapin siya? Gaya ng inaasahan, may mga bakas pa ng matinding lason. Anong gagawin mo?
Tutulungan ko siyang gamutin ang kanyang sugat. Totoo ba ang lahat ng sinasabi niyo? Hindi niyo ba ako niloloko? Siyempre, totoo ang lahat. Ganito kasi ang nangyari. Nasa loob kami ng ospital. Naintindihan ko na ang sitwasyon. Nagkamali kami sa inyo. Kasalanan namin ito. Hihingi ako ng paumanhin sa iyo. Napakalakas ng iyong kakayahan. Kailangan ko ang tulong mo. Maaari ba kayong sumama sa aming kumilos? Magpapakilala muna ako. Ako si Joe Yuking mula sa Haihi High School. Siya naman si Qiang Zi. Ngayon, paparating na ang dakilang sakuna. Bilang mga God Strikers, umaasa akong makakasama namin kayo upang iligtas ang mga inosenteng mamamayan sa lungsod. Iligtas ang mga mamamayan. Masyadong banalang babaeng ito, parang santa. Sa ganitong kaguluhan ng mundo, gusto pa niyang magligtas ng tao. Hindi niya alam kung paano siya mamamatay niyan. Kuya Shing, sa tingin ko ay may punto ang sinasabi niya. Tumahimik ka. Sa panahong ito, maswerte ka na kung may iligtas mo ang sarili mong buhay. Gusto mo pang maging tagapagligtas ng sangkatauhan. Nababaliw na ba kayong lahat? Walang magandang kahihinatnan ang pagpapakasanta. Hindi ito pagpapakasanta. Ito ay responsibilidad natin bilang mga God Strikers. Dahil lumitaw na sa mundo ang mga dambana at mga God Strikers. Kung gayon tayo, ang pag-asa para mabuhay ang sangkatauhan. Ang kapangyarihan ni Shenlong sa loob ko ay nagbigay sa akin ng kakayahang magpagaling at mag-alis ng lason. Kung pababayaan ko lang ang lahat sa harap ng panganib, ano pang pagkakaiba nyon? Sa pagpatay ng mga inosente, pagpapagaling at pag-alis ng lason. Nakuha pala niya ang kakayahan. Nang ninunong si Emperador yan, si Shenlong. Kaya pala nakakapagsalita siya ng ganyan. Talagang katulad siya ni Shenlong. Ang may kakayahan ay dapat maglingkod. Siyempre hindi tayo papayag. Dahil nakamit na natin ang pambihirang kapangyarihang ito. Natural lamang na isipin natin ang kapalaran ng sangkatauhan. Tutal, ang mabuhay at ang magligtas ng tao ay hindi naman nagbabanggaan. Napakababaw ninyo. Sa harap ng sakuna, bukod sa hindi mo alam kung makikinig ba sila sa iyo, kahit pa ang taong iniligtas mo, sa susunod na sandali para lang mabuhay, ay posibleng traidorin ka pa. Maganda ang kakayahan mong magpagaling, kung ito ay para sa pagbuo ng grupo para mabuhay, at isasaalang-alang ang pagpupuno sa lakas ng bawat isa. Tiyak na tatanggapin ko ang iyong paanyaya, pero ang magpanggap na mabuting tao. Wala akong interes dyan. Napakalamig at napakamakasarili mo naman. Dumating na ang sakuna. Kung ang lahat ng tao sa mundo ay mamatay, at ikaw lang ang matitirang buhay, ano pang saysay nyon? Tanging sa pagtutulungan ng lahat, at pagsasama-sama, doon lamang tunay na may pagkakataong mabuhay hanggang huli. Kuya Shing, sa tingin ko ay tapat naman sila. At mas ligtas din kung marami tayo. Ano kaya kung sumama muna tayo sa kanila? Huwag mong sabihin, mas duwag ka pa kaysa sa isang batang babae. Sayang ang napakalakas mong kakayahan. Kung isa ka lang palang duwag, hindi tatalab sa akin ang pang-uudyok mo. May tiwala akong kaya kong harapin ang anumang mangyayari, kaysa makipag-usap ng walang saysay sa inyo. Mas mabuti pang maghanap ako ng iba pang dambana, para madagdagan ang tsansa kong mabuhay. Ayaw. Umalis na siya. Pasensya na. Sana magkita tayong muli kung itatadhana. Kuya Shing, hintayin mo ako. Ang taong ito, napakawalang puso naman niya. Yabang porke malakas. Hayaan mo na. May kanya-kanya tayong hangarin. Hindi natin kailangang mamilit. May kulang sa 3 oras na lang bago ang countdown. Magmadali tayo at tulungan ng iba. Anong nangyayari? Mag-ingat kayo. Saklolo. Pamalya ang bitag. Nagagalit na ang mga kawal ng langit. Ano iyon? Lintik, ito ay isang kun. Iligtas mo ako. Kumapit ka ng mahigpit sa akin. Huwag kang malikot. Buwisit. Sa oras na ito, kung sana lang ay katulad ako ni Sun Wukong. Isang talon lang, abot na ang 100,000 milya. Shit, hindi ko maabot. Posible bang pagkatapos nito, makukulong na lang ba tayo sa loob ng tiyan ng kon na ito? Anong pagkakaiba nito sa paghihintay ng kamatayan? Bilis, akyat na. Boss, sige na, lumayas ka. Sino ang magliligtas sa amin? Ito na ba ang katapusan? Ayoko pang mamatay. Ito ba ang lakas ng isang kunpang? Ano, iyan ay isang nilalang mula sa dambana. Isang napakalakas na mabangis na hayop. Hindi ko alam kung sino ang nag-alay ng kung ano, para protektahan ito. Kaya ito naging ganito. Isang dambana na kayang pumatay ng isang buong lungsod sa isang iglap. Nakakatakot talaga. Kung ang mga susunod na sakuna ay magiging katulad nito, anong gagawin natin? Nakita mo naman. Pamalya lang ang pag-aalay, at ganito na ang naging resulta. Paano pa kaya ang mga hindi pa alam na sakuna, sa mga ganitong sitwasyon? Kung mag-isa lang tayong lalaban, siguradong hindi tayo magtatagal. Mas mabuting magsama-sama na lang tayo. Sige. Pero, may isa akong kondisyon. Ang prinsipyo ko ay kaligtasan muna. Kung kaya ko namang tumulong ng hindi nahihirapan, wala akong problema doon. Pero hindi ko itataya ang buhay ko para lang magpakitang gilas. Ang prinsipyo ko ay kaligtasan muna.
Kung kaya ko namang tumulong ng hindi nahihirapan, wala akong problema doon. Pero hindi ko itataya ang buhay ko para lang magpakitang gilas. Sige, payag ako. Hindi kita pipilitin. Pero kung may makita tayong mga inosenteng tao sa daan, gagawin ko ang lahat para iligtas sila. Iyan ang aking paninindigan. Sige na nga. Kung ganoon, galingan nating mabuhay. Oo. Ate, anong gagawin natin ngayon? Wala na ang lungsod ng Haihe. Ang pinakamalapit na lungsod ay ang katabing lungsod ng Xinjing. Maghanap tayo ng sasakyan. Pumunta muna tayo doon. Maghanap tayo ng mga dambana sa daan. Kasabay nito, kumuha tayo ng mga kagamitang kailangan para mabuhay. Wala akong problema riyan. Pero bago dumating ang sakuna, 1 oras at 46 na minuto na lang ang natitira. Walang nakakaalam kung ano talaga ang magiging anyo ng sakunang ito. Kailangan nating magmadali. Teka. Lahat naman tayo rito ay estudyante, di ba? Paano tayo magmamaneho kung walang lisensya? Kakuha ko lang ng lisensya ko ngayong taon. At saka, maraming sasakyan sa bahay namin. Kapag wala akong ginagawa, at walang tao sa paligid, nagdadrift ako ng kotse sa amin. Ang galing ko kaya sa teknikal na pagmamaneho. Wow! Hindi halata ah. May ibubuga ka pala, taba. Anak mayaman ka pa pala. Huwag maingay, low-key lang. Anong anak mayaman? Wala na ang bahay namin ngayon. Huwag na nating pag-usapan yan. Tawagin niyo na lang akong Kiang Zi mula ngayon. Nga pala, ano nga palang itatawag ko sa iyo? Ako si Zhang Yuyao. Pwede mo akong tawaging Iyaw. Huwag na kayong magdaldalan. Gipit na tayo sa oras. Nagkukwentuhan pa kayo riyan. At saka, paparating na ang sakuna. Sino pa ang maghahanap ng lisensya mo? Bilisan mo nang magmaneho. Aalis na tayo. Lam-in. Lungsod ng Xinjing. Mahigit 300 kilometro ang layo nito mula sa lungsod ng Haihe. Sa normal na sitwasyon, makakarating tayo sa loob ng 4 na oras. Pero dahil paparating na ang sakuna, hindi natin alam ang lagay ng kalsada. Mas mabuting mag-ingat tayo. Ang tungkol sa kalsada, ipauubayan nyo na sa akin. Nandito na. Nagsisimula na ang dakilang sakuna. Ang unang sakuna, ang pagdating ng sakuna ng apoy ng langit. Ang sino mang makakaligtas dito, ay makakatanggap ng gantimpala. Sakuna ng apoy ng langit, iyon ba? Ito na nga ang sakuna ng apoy ng langit. Ito na talaga ang katapusan ng mundo. Anak ng tinapa, may 10 araw na lumitaw sa langit. Hindi kaya nagkakatotoo na ang mga mito. Ibig bang sabihin, ang mga araw sa langit, ay ang mga araw na nawala noon. Mag-ingat kayo, takbo. Buwisit, uminit agad ang hangin sa paligid. Kahit gamit ko ang lakas ni Sun Wukong, hindi ko pa rin kayang tiisin ang ganitong init. Magsiyalisan kayo. Sige, ang tindi ng init na ito, maging ang mga gulong ay parang masusunog na. Buwisit talaga, hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. May lambak sa unahan, doon tayo magmaneho. Pwede tayong pansamantalang magtago sa mga apoy mula sa langit. Sige. Sa wakas, medyo lumamig na rin. Pero, ang pagtatago rito, ay pansamantalang solusyon lang. Kung hindi natin mapapaalis ang 10 araw sa langit, natatakot ako, na magpapatuloy lang ang sakunang ito. Mukhang. Kailangan nating mahanap agad iyon. Kailangan natin ng dambana na may kaugnayan sa apoy para gumana. Kung hindi, baka hindi tayo makarating sa Xinjing. At masunog lang tayo. Wala na tayong ibang magagawa. Batay sa karanasan kahapon, lumilitaw ang mga dambana sa iba't ibang lugar sa hating gabi. Ngayon, baka may lumitaw na bagong dambana. Kailangan nating subukan ang ating swerte. Ang swerte. Nakadepende sa akin. Pigilan. Ang galaw kong ito, kayang pansamantalang sipsipin at pigilan. Ang malas ng isang tao. Sa totoo lang, si Yuyao ay maituturing ng pinakaswerte sa atin. Subukan mong damhin. Saan tayo dapat pumunta? Doon, may pakiramdam ako. Doon ba? Doon. Pakiramdam ko. May magandang bagay doon. Dito nga. Dito. Wala namang dambana dito ah. Baka nagkamali ka ng pakiramdam. Dito nga, may pattern dito. Mukhang, ang dambana na ito ay naging isa sa pader ng bundok. Titingnan ko. Ano ito? Mukhang ahas. Diyos ng ahas. Baka naman may masamang mangyari sa akin. Hindi ito ahas. Mas mukha itong tautay mula sa Classic of Mountains and Seas. Kung tautay nga ito, hindi ba't? Baka tayo ay makahanap ng paraan. Baka may sorpresa, hindi natin alam. Tama ka. Subukan lang natin, baka sakali. Subukan muna natin. Diyos ng ahas, tanggapin mo po ang aking handog. Bakit hindi ito gumagana? Dati, nang ibigay ko, sa dambana ng Ma-Feren, ang isang pares ng jade bangles, nakakuha agad ako ng biyaya. Si Ma-Feren ay isang sikim na tanga. Ang galaw mong iyan ay epektibo sa kanya, pero sa tautay, hindi ito gagana. Yuyao, bigyan mo ako ng kaunting dugo. Kuya Xing, hindi yata maganda yan. At saka, paano mo nalaman na ang aking, ano bang pinagsasabi mo? Sinasabi ko na hiwain mo ang daliri mo, at patak ka ng ilang patak ng dugo. Pero, Kuya Xing, natatakot akong masaktan.
Hindi ba pwedeng hindi magdugo? May pakiramdam lang ako, na kung maghahandog tayo ng dugo, baka magkaroon ng epekto. Zhou Yuqing, tulungan mo si Yu Yao. Huwag kang matakot, sandali lang ang sakit. Mag-relax ka lang, ipaubaya mo na ito sa akin. Zhou Yuqing. Magtiwala ka sa akin, malakas ang kutob ko rito. Sa mga alamat, maraming kwento tungkol sa Jiaolong na uhaw sa dugo. Sa mga mamamayan, may kaugalian din silang mag-alay ng dugo sa Jiaolong. Ngayon, gamit ang dugo ni Yao na may taglay na pambihirang kapangyarihan ng Taotai, mukhang nagtagumpay nga tayo. Ito, ang maliit na piraso ng kaliskis na ito, ay kayang hamarang sa naglalagablab na Chuanwu sa labas. Biyaya ito mula sa Diyos ng Jiaolong, ang kaliskis ng Jiaolong. Mula ito sa katawan ng mismong Jiaolong, matapos sipsipin ang dugo, kaya nitong kontrolin ang paligid. Gamit ang lakas ng hangin at ulap, hindi nga nagkamali, isa itong sagradong bagay. Dahil sa kaliskis na ito, sa wakas ay pansamantala nating mahaharang ang bagsik ng Chuanwu. Kuya Xing, Boss Xing, huwag mo na kaming bitinin. Magsalita ka naman, uobra ba talaga ang bagay na ito? Yao, hawakan mo ang kaliskis, gamitin mo ang iyong lakas para paganahin ito, at malalaman na natin ang sagot. Mukhang kailangan ko na namang magsikap. Kaliskis ng Jiaolong. Kaliskis ng Jiaolong. Ganoon pala iyon. Ito ay ang presko naman. Ang galing ng bagay na ito. Dahil dito, hindi na natin kailangang matakot. Sa tindi ng init ng Chuanwu, hindi na tayo magiging lechon dito. Yao, ano ang nararamdaman mo? Malakas ba ang bawas sa lakas mo? Hindi naman masyado. Sa tingin ko, kaunting dugo lang. Ay sapat na para magtagal ito. Kaya lang, nagsisimula na akong magutom. Mabuti naman kung ganoon. Sayang at hindi na magagamit ang sasakyang ito. Mula ngayon, kailangan na nating maglakad. Sikapin nating makarating sa loob ng 3 araw, sa lungsod ng Xinjing. Kung ganoon, sa ating paglalakbay, maghanap tayo ng mga suplay at dambana. Maghanda tayo, para sa mga susunod na araw. Kuya Xing, parang may dambana doon sa banda roon. Qianzi, husay mo ah. Hindi ko akalain na ang malas mo ay may silbi rin pala sa paghahanap ng ganito. Salamat sa papuri. Salamat din sa swerte ni Yao. Hindi ko inaasahan na makakahanap agad tayo ng bagong dambana. Hindi ako naniniwala na ang pendant ko ay wala pa ring silbi. Qianzi, sandali lang. Ayos, nagbago ang anyo ng apoy. Qianzi, talagang matigas ang ulo mo. Kapag nakakita ng dambana, huwag basta-basta mag-alay. Anong nangyari? Ito ang Shanshao. Pagpasok sa bundok, para lang ito sa pagtataboy ng mga espiritu ng bundok. Binigyan mo siya ng pendant na jade. Hindi ba't naghahanap ka lang ng gulo? Sinasadya mo ba siyang hamanin? Bigo ang pag-aalay. Bababa ang parusa ng langit. Hindi rin natin alam kung ang halimaw na ito ay madaling talunin. Malay ko ba na ayaw niya pala sa jade pendant? Ay naku, patayin na yan. Sa susunod, hindi na ako magdadala ng jade pendant. Malas talaga. Ang Shanshao ay ang Diyos na nagbabantay sa bundok. Ang bawat atake niya ay walang mintis. Kaya niyang tapatan ang mga ordinaryong tao. Pero kapag ako na ang kaharap, malayo ang agwat niya. Hayaan mong ako ang bahala. Papanalunin ko tayo. Lulupigin ang demonyo. Wow, ang galing makipaglaban ni Kuya Xing. Nakakamangha talagang panoorin tuwing nakikipagbakbakan siya. Sana maging katulad din ako niyan. Yung kayang pumatay ng kaaway sa lahat ng dako. HMPH, hamak na trick lang yan. Ikaw naman. Nawala siya. Huwag mong isipin hindi ko alam na ikaw ay may kakayahang magbago ng anyo at maglaho. Saan ka tatakas sa akin? Nahanap din kita. Tikman mo ang palo ko. Ano bang ginagawa ni Kuya Xing? Hindi ko alam, pero sa tingin ko, may hinahanap siyang bagay para ialay sa dambana. Pero, nandito tayo sa gitna ng kawalan. Ano namang iaalay ni Kuya Xing? At paano niya malalaman kung magtatagumpay ang pag-aalay? Kahit na binugbog kita ng gusto, pasensya na. Pero itong mga paborito mong hipon sa ilog, ay pambayad sala ko na sa iyo. Nakamit ang basbas ng Diyos ng bundok at lawa, biyaya ng Shanshao, kapa ng paglalaho. Isang kapa na gawa sa balahibo ng Shanshao. Kapag isinuot, maaaring maglaho ang iyong anyo, at malinlang ang pandaman ng iba. Kapa ng paglalaho. Hindi na masama. Kunin mo ito. Dagdag na paraan para protektahan ang iyong buhay. Ito ay salamat sa iyo. Ang bango. Kuya Xing. Hindi pa ba luto ang karne? Gutom na ako. Hindi pa luto. Bakit ka ba nagmamadali?
Ate Yuki, hindi ko pa kasi natitikman. Ang lasa ng karne ng tigre. Ang bagay na ito, mukhang kakaiba talaga. Naku-curious lang ako. Hayan, luto na. Pwede nang kumain. Iihawin ko na ang lahat ng karneng ito mamaya, para sa mga susunod na araw. Hindi na tayo mamamroblema sa pagkain. Pero, wala tayong gamit. Ang daming karne nito ah. Meron ako, may paraan ako. Nagnakaw ng inihaw na karne, kaya kung itago to sa loob ng tiyan ko para mapreserba. Kapag oras na para kumain, isusuka ko na lang ulit, ayos na. Ano to? Imported na inihaw na karne. Medyo. Sana mayroon din ako, hindi may tago. Sigurado ka bang may lalabas mo pa yan mamaya? Baka naman lihim mo nang. Natunaw ang lahat ng karneng yan sa tiyan mo. Hindi mangyayari yan. May prinsipyo ako. Hindi ako magnanakaw ng pagkain. At saka, ang espasyong tao tay sa loob ng tiyan ko, ay hiwalay na imbakan ng mga gamit. Hindi ito nakakadiri kahit kaunti. Huwag kang makinig sa mga pinagsasabi nila. Kapag naluto na ang karne, itago mo na lang dito kay Jiang Yuyaw. Nagtitiwala ako sa iyo. Salamat, Ate Yuki. Ikaw talaga ang pinakamabait. Mukhang, mataas pa ang araw. Hindi pa darating ang gabi. Magpahinga na muna tayo kung pagod na. Dito sa labas, tila mas mababa ang tsansa na makatagpo ng dambana. Bilisan na nating makarating sa lungsod ng Xinjing. Iyan na sa harap ang lungsod ng Xinjing. Kumpara sa lungsod ng Haihe, ang kapalaran ng lungsod na ito ay di hamak na mas mabuti. Tara. Bilisan natin. Hindi na ako makapaghintay. Maghanap tayo ng hotel para makapagpahinga. Gabi-gabi na lang sa labas natutulog. Mababali na ang likod ko. Oo nga, pagdating natin sa lungsod, maghanda tayo ng maraming pagkain. Para sa susunod, hindi na tayo matatakot magutom. May nangyayari sa harap. Tara, puntahan natin at tingnan. Sige. Bakit hindi na tumatakbo? Sige. Bakit hindi na tumatakbo? Sa paligid ng lungsod ng Xinjing, lahat ng dambana ay pag-aari naming sektang Chongwu. Ang alay na ito, mamamatay. Ayos na. Wala na ang mga basurang nakaharang. Maaari na nating simulan ang pag-aalay. Kapag maganda ang lumabas sa alay, tiyak na gagantimpalaan tayo ng malaki ng sugo ng Diyos. Lintik, anong ginagawa ninyong mga tarantado? Mga pinagpala, mga dayuhan ba kayo? Gusto nyo bang agawin ang dambana? Gintong ahas na apoy, sunugin mo sila. Qianzi. Mag-ingat ka. May mga kasama pa pala. Pero dahil nandito na kayo, huwag nyo nang balaking makaalis. Mga hamak na nilalang. Mamatay kayo sa hirap sa loob ng aking nakal-alasong usok. Ano yon? Ano, bakit hindi tumatalab ang nakal-alasong usok? Dapat ay nahimatay na kayo. Sa ganitong maruming paraan lang. Balak nyo pa kaming pigilan. Buti na lang at nakuha namin ang gamot sa lason ni Luyu. Muntik na akong mapahamak doon ah. Buisit, mayroon palang pinagpala na kayang magtanggal ng lason. Gintong ahas ng apoy. Kasunduan ng apoy. Ngayong paparating na ang langit ng apoy. Kami ang mga pinili ng Diyos ng apoy. Itinakda kaming maging mga bida sa mundong ito. Dahil sa pabor ng panahon at pagkakataon, tingnan ko lang kung paano mo mapipigilan ang huling alas ko. Banal na sining ng pakikipaglaban, ninunong Diyos. Hindi maaari. Gusto mo akong patayin, at gusto rin kitang patayin. Karma lang yan, di ba? Anong hindi maaari? Handa ka na bang mamatay? Sandali lang, huwag mo akong patayin, kaya kitang dalhin sa sugo ng Diyos ng apoy. Sa lakas mong yan, siguradong magugustuhan ka ng sugo. Sa oras na yon, magiging makapangyarihan ka sa lungsod ng Xinjing. Pangalawa ka lang sa isa, pero nakatataas sa libo-libo. Sugo ng Diyos ng apoy. Ano yon? Ano na ba ang lagay ng lungsod ng Xinjing ngayon? Ang sugo ng Diyos ng apoy ay si Panginoong Zhu Yanfei. Siya ang pinuno ng aming sektang Chongwu, at siya rin ang namumuno sa lungsod ng Xinjing. Mula nang mangyari ang dakilang sakuna ilang araw na ang nakalipas, nakuha ni Panginoong Zhu Yanfei ang dakilang kapangyarihan ng Diyos ng apoy. Agad niyang tinalo ang iba pang mga pinagpala, at itinatag ang sektang Chongwu. Lahat ng mga nakakuha ng pabor ng mga Diyos ay sumali na sa sektang Chongwu. Kinikilala siya bilang Panginoon para sa mga malalakas na pinagpala na tulad ninyo. Siguradong bibigyan kayo ng mahalagang posisyon ni Panginoong Zhu Yanfei sa ilalim ng proteksyon ng Panginoon. Hindi nyo na kailangang mag-alala sa sakuna ng langit ng apoy. Mabubuhay kayo ng payapa. Pagdating ng panahon, lahat ng biyayang makukuha sa mga dambana ng lungsod ng Xinjing, kayo ang unang makakakuha. Hindi nyo na kailangang makipag-agawan sa ibang mga pinagpala. Ano sa tingin nyo? Sumali na kayo sa amin. May tiwala ako. Ganoon pala yun. Dahil sinabi mo yan. Matalino kang tao. Maligayang pagdating. Ano ito?
Nakamit ang basbas ng tunay na Diyos ng palasyo ng apoy. Biyaya mula sa pagkatalo ng kakaibang haring ahas ng apoy. Ahas ng apoy. Ahas ng apoy antas 2. Tumaas ang resistensya ng katawan sa apoy. Kayang magpatawag ng anino ng kakaibang ahas ng apoy para umatake. Biyaya mula sa pagkatalo ng haring ahas. Ibig bang sabihin, kapag pumatay ka ng pinagpala, mananakaw mo rin ang kapangyarihan nila? Kuya Shin, gusto tumakas ng lalaking yun. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakalayo, dahil nandito na rin lang. Gawin na natin siyang eksperimento. Hindi ito maaari. Ayaw, may taglay siyang lason ng salot sa katawan. Kung papatayin mo siya ng basta-basta, baka kumalat ang lason sa paligid. Dahil sinabi mo yan, Kuya Shin, ipaubaya mo na siya sa akin. Ayaw, may nararamdaman ka bang pagbabago? May mainit na enerhiya sa loob ng tiyan ko. Bigla akong hindi nagutom. Bukod sa pakiramdam na busog, ano pa ang nararamdaman mo? Wala na pong ibang pagbabago. Hindi nakakuha ng bagong kapangyarihan si Yao. Ibig bang sabihin, ang pagpatay sa pinagpala ay hindi laging nagbibigay ng kapangyarihan? Hindi ito basta parusa lang. O baka naman ito ang index. Walang Diyos na bituin. Anong nangyari? Wala lang. May hinala lang ako. Pero wala pang paraan para mapatunayan. Ang mga taong ito, dapat ay mga ordinaryong mamamayan lang sila ng Sinjin. Walang basbas ng Diyos. Dahil lang sa gusto nilang mag-alay sa dambana. Walang awang pinatay sila ng sektang Chonwu. Gusto ko muna silang ilibing. Tama ka. Respeto sa mga pumanaw. Ngayong nakita na natin ito, hindi natin sila pwedeng iwan na lang na nakatiwangwang sa ilang. Qiang Zi. Ayaw. Hali kayo. Tumulong kayo. Sige. Andyan na, Kuya Shin. Sana sa susunod ninyong buhay, hindi na ninyo maranasan ang ganitong sakuna. Hindi ko akalain na ang Zhu Yanfei na iyon, sa loob lang ng ilang araw, ay makokontrol na ang lungsod ng Xinjing. Mukhang hindi biro ang lakas niya. Marami pa ring mga tagasunod na nagkalat. Ang plano nating kumuha ng supply, doon sa lungsod ng Xinjing. Medyo mahihirapan na tayo ngayon. Kung totoo ang sinabi ng taong iyon, si Zhu Yanfei, bilang pinagpala ng Diyos ng apoy, ay may dagdag na lakas mula sa sakuna ng langit na apoy. Idagdag pa ang kontrol niya sa mga dambana at yaman ng buong lungsod. At ang dami ng kanyang mga tauhan, nasa kanya na ang lahat ng bentahe sa oras, lugar, at tao. Kung susugod tayo ng pikit mata at makikipag-upakan sa kanila, tiyak na tayo ang dehado. Mas mabuting manmanan muna natin ang sitwasyon sa Xinjing, bago tayo magdesisyon. Kung talagang hindi kaya, iwasan nating makipaggera sa kanya hanggat maaari. Magnanakaw na lang tayo ng kaunting supply. Tapos sibat na agad tayo rito. Gusto kong sumama sa iyo para tignan ang kalagayan sa Xinjing. Ikaw. Sige na nga, alam ko naman ang iniisip mo. Kapag hindi kita hinayaang makita ito ng personal, hindi ka rin naman titigil, di ba? Qiang Zi, dito lang kayo ni Ayaw. Sasama ako kay Zhou Yuking, para mag-especially iya sa sitwasyon ng Xinjing. Sige, babantayan ko ng maigi si Ayaw. Tara na. Maya-maya, ano man ang makita mo, huwag kang padalos-dalos. Ligtas dapat muna, pangalawa na lang ang impormasyon. Sige. Ito ba si Zhu Yanfei? Ang taas ng tingin sa sarili, akala mo kung sinong sugo ng Diyos. Kung ginamit lang sana niya ang kapangyarihang iyan para sa ikabubuti ng lahat, sana ay mas maayos ang lahat. Hindi lahat ng tao ay may ganyang klaseng pananaw na gaya mo. Ang ginagawa niya, iyan ang normal sa mundong ito. Huwag kang maingay mamaya. Respeto. Pumila kayong lahat ng maayos. Isang balot ng biskwit bawat tao, at isang bote ng tubig. Bawal ang kumuha ng sobra. Nakahinga pa kayo. Dahil lang sa proteksyon ng kapangyarihan ng kagalang-galang na sugo, mamaya, huwag kalimutang pumunta sa plaza para lumahok sa seremonya ng panalangin. Ilang araw pa lang ang nakalipas, pero ang mga taong ito, wala na silang bakas ng buhay sa kanilang mga mata, para na silang mga naglalakad na bangkay. Ang tirahan ng mga naghihinagpis. Ginoo, ito ang mga prutas na kapipitas lang ngayong araw. Ang ganitong klaseng basurang prutas, ay may lakas ng loob nyo pang ay-alay sa aming sektang Chonwu. Binabastos mo ang mga Diyos, alam mo ba yun? Ayaw mo na bang mabuhay, Ginoo? Nitong mga nakaraang araw, natuyo na ang mga puno ko sa tindi ng sikat ng araw. Kahit ang mga prutas ay kulang na sa tubig, wala na po akong magagawa. Ano? Ang ibig mo bang sabihin, ay ako pa ang gagawa ng paraan para sa iyo? Kung may paraan sila, ano pang silbi mo? Ang aming sektang Chonwu ay hindi nag-aalaga ng mga walang silbi. Gusto mo bang itapon kita ng diretso, para ay alay sa dambana? Ginoo, maawa po kayo, hindi ko na po uulitin. Palayain niyo na po ako. Kung alam ka lang, nandito tayo para magmanman sa sitwasyon. Maliit na tauhan lang ang isang yan. Magtiis muna tayo. Mamaya na natin siya pagbayarin. May natuklasang bagong dambana sa malapit. Bilisan niyo ang pag-oorganisa ng alay. Kapag nakakuha tayo ng magagandang bagay, siguradong bibigyan tayo ng malaking gantimpala ng sugo. Huwag. Ayaw kong pumunta. Pakawalan niyo ako. May mga magulang at anak pa akong binubuhay. Ginoo, maawa po kayo. Ayaw kong pumunta roon. Magsilapit kayong lahat. Pumila kayo ng maayos. Ang may alay ang inyong katawan at kaluluwa sa sektang Chonwu ay isang malaking karangalan para sa inyo. Sino pa ang magrereklamo? Siya ang uunahin ko. Ang turentadong ito, ang mga prutas na para sa sugo, ay hinugasan lang ng basta-basta. Isang napakalaking kasalanan. Gamitin na lang siya bilang alay. Ginoo, maawa po kayo. Gusto ko ang ganito. May mga taong ayaw talagang sumuko. Ipaubaya niyo siya sa akin.
Ang anak ko. Huwag niyo siyang isama. Ginoo. Pakiusap, palayain niyo na po kami. Bakit kayo umiiyak? Magsitahimik kayong lahat. Sumama na kayo sa akin. Liu Xingxing. Sumunod tayo at tingnan ang nangyayari. Sige. Ginoong Liu, ang mga iaalay na sakripisyo ay dinala ko na rito. Maaari nang simulan ang ritual ng pag-aalay sa dambana anumang oras. Magaling. Kapag natanggap ko na ang biyaya ng Diyos, sasabihan ko ang pinsan ko na bigyan ka ng parangal. Walang anuman yun. Si Ginoong Liu ay kamag-anak ng ating sugo. Para sa inyo, handa akong gawin ang lahat. Mamaya, kapag inialay ko na ang mga sakripisyo sa dambana, sumigaw lang kayo ng malakas. Sabihin nyo lang, O Diyos, pagkalooban niyo po ako ng banal na kapangyarihan. Hali kayo rito lahat. Ginoo. Pakawalan niyo ako. Saklolo. Ito. Gusto ba talaga nilang ialay ang mga tao sa dambana? Hindi ba sila natatakot na mabaygo ang alay at magdulot ng parusa ng Diyos? Pagbaba ng dambana sa mundo, lahat ay dapat mag-alay. Sa madaling salita, ang mga alay lamang na tumutugma sa gusto ng dambana ang magtatagumpay. Hindi ko akalain na ang yanfei na ito ay makakahanap ng butas sa sistema ng pag-aalay. Tutal, noong sinaunang panahon, ang paggamit ng buhay na tao bilang alay sa mga Diyos ay isang karaniwang paraan ng pagsamba. Kahit na magkakaiba ang gusto ng bawat dambana, ngunit ang buhay na tao ay talagang isang bagay na hindi tatanggihan ng karamihan sa kanila. Mukhang magkakaproblema tayo rito, dakilang Diyos. Tanggapin niyo po ang alay na ito, at pagkalooban niyo ako ng banal na kapangyarihan. Ang anyong ito, kamukang kamukha ng Hanwha sa mga alamat. Ang Hanwha na kumakain ng dugo at kaluluwa ng tao, masama ito. Mukhang ginamit nila ang buhay na tao para sa isang masamang ritual. Kayong mga masasamang deboto, ubos na ang pasensya ko. Sino ang nangahas na manghimasok sa plano ko? Official Fang, ang lakas ng loob mong magwala rito sa sektang Chongwu. Ipaubaya mo na ito sa akin. Pipigilan ko sila. Ilayo mo na ang mga taong iyan. Naintindihan ko. Pasensya na. May kutob na ako noon pa, na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Hindi ko lang inasahan na darating ito ng ganito kabilis. Dahil nandito na rin lang, kailangan ko nang humingi ng tulong sa inyo. Hindi ko akalain na may mga handal pa pala sa presinto na hindi takot mamatay. Dahil dyan, susubukan ko sa iyo ang banal na kapangyarihan ng dakilang Diyos Hanwha. Sa lawak ng mundong ito, papatayin ko siya. Ano ba ang ingay na iyan? Napakabulahaw. Hindi. Nagawa niyang wasakin ang banal na teknik ng dakilang Diyos Hanwha. Anong klaseng kapangyarihan ang nakuha ng taong ito? Tikman mo ang kalahati ng lakas ni Liu. Ang kapangyarihan ng dakilang Diyos Hanwha. Pangalawa lang ang teknik. Ang tunay na malakas ay ang mismong anyo ng Diyos na si Hanwha. Imposible. Napakalakas ng puwersa niya. Hindi ko na kaya. Nang ahas kang saktan si Ji, Liu. Mamatay ka na. Sumpa ng bundok. Ang apoy ko ay patuloy na nagbabaga. Kapag nahuli ka nito, ang tanging paraan para makawala ay mamatay sa apoy. Ngayong matindi ang sakuna ng apoy. Kung wala kang paraan para kontrolin ang apoy, walang sino man ang makakatakas sa hawak ko. Talaga ba? Eksakto naman. Nagkataong mayroon akong paraan para kontrolin ang apoy. Ano? Paano ka nagkaroon ng maraming banal na kapangyarihan? Isa ba itong mahiwagang gamit na may elemento ng apoy? Posible kaya? Dong Zonxing, ako. Mukhang tapos na ang trabaho ni na Yuking doon. Masyadong malakas ang ingay dito. At mayroon pang isang malaking isda rito. Kailangang magmadali. Wala na akong gaanong oras. Ano man ang itanong ko, dapat kayong sumagot. Kapag hindi naging maayos ang sagot nyo, kamatayan lang ang naghihintay sa inyo. Magtanong lang po kayo. Basta't alam ko ang sagot. Sasabihin ko ang lahat. Ako rin po. Huwag nyo po akong patayin. Mabuti. Dahil ganyan ang usapan, sabihin nyo sa akin. Dakilang Shenshi, masamang balita ko, ang pinsan niyo na si Liu. Siya ay, natagpo ang patay sa Central Park. Ano kamo? Sinong gumawa niyan? Nahanap niyo na ba? Hindi pa po namin alam. Pero mukhang matagumpay na nakapag-alay si Liu. At nakuha na ang kapangyarihan ng dambana. Hinala po ng inyong nasasakupan. Maaaring may nagtatagong. Mga traidor na may kapangyarihan na galit sa inyong pamumuno. Ang mga pesteng daga na yon, nabubuhay lang sila sa ilalim ng proteksyon ko. Tapos maglalakas loob pa silang lumaban sa akin. Ihalughog ang buong lungsod. Lahat ng hindi susunod sa sektang Chongwu, dakpin silang lahat. Masusunod po, dakilang Shenshi. Kapag nagtagumpay ang plano ko, magagawa ko ng. Anong nangyari sa kanila? Ang kanilang buhay at lakas. Naialay na sa dambana.
Hindi sila kayang iligtas ng kapangyarihan ko. Ang mga taga-sektang Chonwo na yun. Ginamit talaga nila ang mga buhay na tao para sa alay. Wala na silang konsensya. Dapat sa kanila. Sila ang lamunin at ubusin ng sakuna. Sana mas malakas pa ang kapangyarihan ko. Para hindi na nila kailangang mamatay. Kasalanan ko ito. Hindi mo kasalanan yan. Ang sektang Chongwo ang may kasalanan. Ang mundong ito na nagbago ang may mali. Nakakaawa sila. Kuya Xing, hindi ba natin pwedeng tapusin si Zhu Yanfei? Iyon ba ang kabayaran para iligtas ang lungsod ng Xinjing? Tama. Kung mapapatay natin si Zhu Yanfei, at uubusin ang sektang Chongwu, may iligtas natin ang lahat, di ba? Gaya ng inaasahan sa isang senior. Masyadong inosente ang pananaw mo. Sa mundong ito, kahit wala na si Zhu Yanfei, may lilito at lilito pa ring iba. Patuloy silang susulpot, dahil ang makasariling hangarin ng tao, sa gitna ng magulong mundo, lalo lang itong nagiging matindi. Ang bagay na ito, kailangang pagplanuhang mabuti. Sa pagkakaalam ko, si Zhu Yanfei sa lungsod ng Xinjing, ay nakapag-alay na sa 3 magkakaparehong dambana. Ang antas ng kanyang kapangyarihan, ay umabot na sa ika-4 na antas. Ano? Ika-4 na antas ng kapangyarihan. Ha? Ika-4 na antas. Kaya naman pala, kaya niyang protektahan ang buong lungsod ng Xinjing, mula sa pagsalakay ng Tinho, Kuya Xing. Dahil ba sa malakas si Zhu Yanfei? Wala na tayong gagawin. Paano na ang mga tao sa lungsod ng Xinjing? Mayroon ka na bang naisip na plano? Matalino, kung hindi natin sila kayang tapatan sa lakas, daanin natin sa diskarte. Oo, dito na nga iyon. Ang dami palang gamit dito. Kahit gaano pa kalakas si Zhu Yanfei, hindi niya kayang bantayan ang bawat sulok ng buong lungsod. Ayaw, ang misyon mo ay pumasok ng palihim sa kanilang bodega at nakawin ang lahat ng mga estratehikong supply na ito. Kukunin na natin ang lahat ng ito kahapon. Ayos na, tapos na ang isang lugar. Susunod naman tayo sa ikalawang lokasyon. Sayang, ang dami nating nanakaw na masasarap na pagkain. Pero hindi ko pa pwedeng kainin. Kailangan ko munang magtiis. Mamaya kaya, magluluto ako ng hotpot. O mag-iihaw na lang. Anak nang, anong kababalaghan ito? Bakit biglang nawala ang lahat ng gamit? May problema. Pinagnakawan ang bodega natin. Magpadala agad kayo ng tao rito. Kuya Xing, ang lupit ng diskarte mo. Pinuna mo si Ayaw na magnakaw ng supply, tapos hinarang natin ang kanilang mga dambana. Dahil dito, wala na silang oras para pag-initan ang mga ordinaryong tao. Salamat din sa kakayahan mo. Kung wala ka, at ang kapangyarihan mong kontrolin ang malas, kaming iilan lang, sa paghahanap ng dambana, ay hindi mananalo sa bilis ng kalaban. Parang may kung ano doon. Puntahan natin at tingnan. Dito na nga. Dito na nga iyon. Tingnan mo ang itsura ng dambana. Siguro ay Diyos ito na mahilig uminom ng alak. Sa halip na sabihing mahilig uminom, mukhang ang taong ito ay nagtitimpla ng alak, ang Diyos ng alak. Si Dukang. Ano kaya kung humanap ako ng isang bote ng alak para subukan muna? Huwag na muna ang alak. Mayroon akong mas magandang paraan. Subukan natin ito. Kaibigan, nagbago na ang panahon. Sa paggawa ng alak ngayon, hindi na laging kailangan ng butil. Ang paraang ito ng paggawa ng industrial alcohol ay alay ko sa inyo. Dakilang Diyos, tanggapin niyo po ang alay na ito. Bakit wala man lang reaksyon? Bigo ba ang ating pag-aalay? Nagtagumpay tayo. Ito ay, nakamit natin ang basbas ng Diyos ng alak na si Dukang, ang banal na banga ng alak. Isang banga na pinagpala ng Diyos ng alak, na kayang maglabas ng walang humpay, ng pambihirang espiritual na alak. Grabe! Ano ito? Isang banga ng alak na walang katapusan. Kung hindi lang dahil, sa dumating na sakuna, ay napakaswerte ng sino mang makakakuha nito. Yayaman na tayo nito. Huwag muna kayong masyadong matuwa, masyadong maingay ang nangyari kanina. Ang mga tauhan ng sektang Chongwu, tiyak na pupunta agad sila rito. Umalis na muna tayo. Tama, bilisan natin at hanapin ang susunod na dambana. Buisit, may nag-alay lang sa dambana. Nagtanong na ako, hindi sila sa atin. Tiyak na ang mga rebeldeng daga na iyon. Maghanap kayo sa paligid. May utos ang dakilang sugo. Kailangang mahuli sila. Bitawan niyo ako. Kayong mga baliw na itinuturing na damo ang buhay ng tao. Isinusumpa ko kayo, hindi kayo mamamatay ng payapa. Hindi namin alam kung paano kami mamamatay. Pero ikaw, siguradong patay ka na ngayon. Hawakan niyo siya. Iaalay ko ang mabahong batang ito sa dambana. Bata. Naghahanap ka ng kamatayan. Lakas ng pagpuksa sa insekto. Buisit. Bakit hindi ako ang nakatanggap ng biyaya ng Diyos? Bakit sa mga gunggong na ito pa napunta? Kung kasing lakas lang sana ako ni Zhu Yanfei. Hindi sana namatay sina tatay at nanay. Napakaganda ng liwanag ng Buddha, o mga Diyos. Sandali lang. Sandali lang. Mga kapatid, anong ginagawa nyo?
Ang dambanang ito, nagkataong naialay na ito ng kapatid kong si Wang dito sa tabi ko noon. Alam niyo naman, kapag nag-alay sa parehong dambana, tataas ang antas ng lakas na ibibigay ng Diyos, di ba? Naintindihan ko, kaya kapatid, ang inyong mga gamit. Hindi ba? Gets ko. Susunod tayo sa patakaran ng sekta. Hindi ko hahayaang malugi ka, kapatid. Qiang Zi, ibigay mo ang iyong pendant para sa alay. Hindi ba't nag-alay ka na ng jade noon? Oo, mag-aalay na ako ngayon. Wala naman akong balak ialay ang bagay na ito. Bakit bigla akong pinapakuha ni Kuya Xing ng pendant? Posible kayang mamatay ka na. Mabahong bata. Akala mo ba kapag hindi ka na ialay, makakaligtas ka na sa sakuna? Mamaya, tuturuan ko ng leksyon ang batang babaeng ito. O Diyos, tanggapin niyo po ang aking alay. Nagtagumpay nga. Nakamit ang biyaya ng mapalad na sungay, singsing ng kalamidad ng araw. Kayang sumipsip ng malas at pinsala, at gawin itong mapalad na teritoryo. Sa loob ng teritoryo, tataas ang swerte at lakas ng katawan. Grabe! Ang bagay na ito, bagay na bagay sa akin. Sandali, mali ito. Ang pag-uulit ng alay sa parehong dambana ay magpapataas lang ng antas ng biyaya. Hindi ito magbibigay ng mga kagamitan o mahiwagang sandata. Nagsisinungaling kayo. Buisit, hindi kayo mga tauhan ng sektang Changwu. Gusto ko. Buti na lang sa impormasyong nakuha ko noon, may nalaman ako tungkol sa mga dambana. Kung hindi, hindi ko pa kayo kayang lokohin. Nakuha ang kapangyarihan ni Libu Taisui Xingjun, biyaya ng Diyos ng Yinzhao. Anyong mutant antas 2. Paglakas ng pangangatawan, nakuha ang kakayahang magbagong anyo, maaaring mag-anyo na may isang ulo at 2 braso para lumaban. Kung hindi, pagkatapos patayin ang kalaban, iba ako sa ibang tao, maaari kong makuha ang biyaya ng Diyos ng kalaban. Una ay ang Maidang Fire Snake, pagkatapos ay ang Hanba at ang Relic, at ngayon ay si Yinzhao. Dahil kaya ito sa isa akong manlalakbay mula sa ibang mundo. Patay na siya. Umalis na kayo rito agad. Baka matuklasan pa kayo ng mga taga-sektang Changwu. Hindi. Gusto kong sumama sa inyo. Gusto ko ring maging isang pinagpala ng Diyos. Para ubusin ang mga hayop na iyan mula sa sektang Changwu. Hindi maaari. Delikado para sa iyo kung sasama ka sa amin. Kung may mangyaring hindi inaasahan, hindi ka namin mapoprotektahan. Bumalik ka na lang sa mga magulang mo. Ang mga magulang ko ay inialay na nila sa dambana. Wala na akong mapupuntahan. Pakiusap, patuloyin ninyo ako. Gusto kong mag-higanti. Isama na kaya natin siya. Oo nga, Kuya Xing. Masyadong mapanganib kung iiwan natin siyang mag-isa rito. Talagang delikado para sa kanya. Kahit hindi natin siya isama, susunod pa rin siya sa atin. Mas lalo lang tayong mabubuko niyan. Habang hindi pa nakakahalata ang mga taga-sektang Changwu, isama na natin siya at umalis na tayo agad. Ngayong araw, walang sino man sa inyo ang makakaalis dito ng buhay. Si Zhu Yanfei iyon. Siya ang pumatay sa mga magulang ko para sa ritual. Kuya Xing. Nakakatakot siya, kahit tinitingnan lang siya mula sa malayo. Parang masusunog na ako. Hindi nga nagkamali, isa siyang ika-4 na antas na God Slayer. Anong gagawin natin? Zhou Yuqing, kayo ni Qiang Zi, itakas niyo na muna ang batang iyan. Ako na ang baalang hamarang sa kanya. Iba ang lakas ng kalaban. Mananatili ako para tulungan ka. Qiang Zi, ialis mo na sila rito. Sige, maghihintay ako sa inyo sa dating tagpuan. Mag-iingat kayo sa lahat ng bagay. Mga langgam na hindi alam ang sariling limitasyon. Akala niyo ba makakatakas kayo? Ang init. Papunta na rito ang apoy. Apoy. Maglaho. Huwag lilingan. Bilis, sumunod kayo. Ang kalaban mo ay ang apoy. Tupukin ang lahat. Apoy ni Zulong. Banal na batas ng pakikipaglaban. Diyos ng Yin. Ang apoy ng isang ika-4 na antas na God Slayer. Hindi nga ito biro. Napakasakit. Tutulungan kitang magpagaling. Tiisin mo muna. Mukhang mahigpit na labanan ito. Ipapasa ko muna sa iyo ang lahat mamaya. Ipaubaya mo sa akin ang pagpapagaling at pag-antala sa kanya. Mag-focus ka lang sa pakikipaglaban. Batang babae. Mahusay ang kakayahan mo sa pagpapagaling. Gusto mo bang sumapi sa aming sektang Changwu? Para maglingkod sa akin ng tapat, maaari kitang hiraangin bilang pangalawang pinuno. Sumama ka sa akin. At pamunuan natin ang lungsod ng Xinjing. Ano sa tingin mo? Hindi ako makikipagtulungan sa isang halimaw na pumapatay ng inosente. Hindi tayo magkapareho ng uri. Sa sobrang kalupitan at kayabangan mo, darating din ang karma mo balang araw. Basta't nag-aalay ako ng sakripisyo sa kagalang-galang na Diyos. Makakaligtas ako sa pahayag na ito. Kahit mamatay pa ang lahat ng tao. Sulit pa rin ito. Zulong, batong pulang apoy. Kumapit kayo. Kailangan muna nating patayin ang batang babaeng ito, kapag wala na ang kakayahan niyang magpagaling, kahit gaano pa kalakas ang lalaking iyan. Ano, gusto mong mang-atake ng patalikod? Nagpaalam ka ba sa akin? Lumayas ka rito. Banal na batas ng pakikipaglaban. Mamatay ka, demonyong lobo. Lintik.
Anong klaseng kapangyarihan ng Diyos ang inalin niya? Bakit ang lakas at ang sama ng enerhiya nito? Magandang pagkakataon. Tanggapin mo ito. Banal na batas ng pakikipaglaban. Wala nang mahika. Umalis ka rito. Walang bisa. Habang may pagkakataon, tumakas na tayo. Binalaan mo pa ako. Nakakainis. Dapat kayong mamatay. Kuya Shing, Ate Yuking, ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Medyo malaki lang ang naubos na lakas. Nasunog pa ang mga damit ko. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Gagamutin muna kita. Si Zhu Yanfei ay isang ika-4 na antas na Godstabber. Ang apoy ng kanyang zulong ay humuhugot ng lakas sa dakilang sakuna. Muli itong lumalakas. Medyo delikado nga ito. Sa harapang bakbakan. Hindi natin siya matatalo. Marami rin silang tauhan. Ano ang gagawin natin sa mga batang ito? Yaw, bigyan mo ako ng damit. Kumusta ang pagkuha mo ng mga supply? Kuya Shing, ito naubos ko na ang 2 bodega ng supply ng sektang Chongwu. Siguradong sapat na ang lahat ng kagamitan natin. Dahil may sapat na tayong suporta sa Lohaistika. Ang susunod nating gagawin ay makikipag-guerrilla tayo laban kay Zhu Yanfei. Guerrilla warfare. Eksakto. Para sa atin, sa sektang Chongwu, si Zhu Yanfei lang ang tunay na problema. Kailangan lang nating iwasan siya, sirain ang kanilang mga supply, at ubusin ang kanyang mga tagasunod. Patuloy tayong maghanap ng dambana para lumakas. Kahit gaano pa siya kalakas, kapag nawalan siya ng mga tauhan at gamit, mapapagod din siya hanggang sa sumapit ang kanyang sakuna. At isa pa, sa pagpatay ko sa mga miyembro ng sektang Chongwu, mananakaw ko rin ang kanilang mga banal na marka. Sa ganitong paraan, pinahihina natin ang kalaban, habang pinalalakas ang ating sarili. Isang bala, 2 ibon. Hehe, guerrilla warfare na ito. Gusto ko to. Ang kapangyarihan ko ng kamalasan. Hindi lang nakakahanap ng dambana, kundi kaya ring manggulo sa kanila. Paglabas pa lang nila, malas na agad ang sasalubong sa kanila. Paano pa nila tayo matatalo? Ito na nga ang pinakamagandang paraan sa ngayon. Pero paano kung magwala na ang mga aso ng sektang Chongwu? Ang mga tao sa lungsod ay, ang tanging maipapangako ko lang. Kapag may nakita tayong taong pwedeng iligtas, gagawin natin ang lahat. Tungkol naman sa ibang mga hindi inaasahang pangyayari. Zhou Yuking, hindi tayo mga tagapagligtas ng mundo. Hindi natin kayang iligtas ang lahat. Ako. Alam ko, pagdating ng oras, gawin na lang natin ang makakaya natin. Sige na, pagod na rin ang lahat ngayong araw. Magpahinga na muna kayo. At ikaw naman, dito ka lang bukas. Hintayin mo kaming bumalik. Hindi, gusto kong sumama sa inyo bukas. Gusto kong makakuha ng banal na kapangyarihan para personal na mapatay ang mga basura ng sektang Chongwu at maipaghiganti ang mga magulang ko. Bata, delikado sa lungsod ng Xinjiang ngayon. Mas mabuti pang, manatili ka na lang dito. Hindi, ayaw kong maiwan dito. Pakiusap, isama niyo ako. Hindi ako magiging pabigat, pangako. Alam mo ba? Sige na nga, pwede kang sumunod sa amin. Pero hindi ka pwedeng kumilos ng mag-isa. Naintindihan mo? Opo. Tatay, nanay, sa pagkakataong ito, magiging tagapagmana ako ng banal na lakas. At ipaghihiganti ko kayo gamit ang sarili kong mga kamay. Maya-maya, Yuyaw, ituloy mo ang pagkuha sa mga supply ng sektang Chongwu. Putulin mo ang rasyon nila. Qianzi, unahin mong hanapin ang dambana. Kami naman ni Yuking, ang baalang lumasla sa mga ligaw na miyembro ng sektang Chongwu. Walang problema, hindi ko palalampasin ang kahit anong supply ng sektang Chongwu. Sumunod kayo ng maigi sa amin. Kung makakahanap tayo ng dambana, kung makakakuha ka ng kapangyarihan, depende na yan sa swerte mo. Alam ko na po, salamat. Kuya Shing, nararamdaman ko na ang aura ng dambana. Nandoon lang sa tapat ng bundok. Nandoon ang sagradong alakdan. Bilis, pumunta na tayo doon. Kailangang matapos ang ritual bago pa mapansin ng mga taga-sektang Chongwu. Iyon na nga, napakalakas ng aura ng dambanang ito. Siguradong high grade to. Bilisan natin. May tao, mga taga-sektang Chongwu sila. Sabi ko na nga ba, ito ay isang bagong-bagong dambana. Yayaman tayo nito. Bilis, ipaalam nyo agad sa dakilang sugo. Kapag nagtagumpay ang ritual, siguradong marami tayong makukuhang pabuya. Ngayon na, sugod. Paraan ng pakikipaglaban. Oo. Nakuha ang White Ghost, Diyos ng mabilis na paglakad. Mabilis na parang hangin. Antas 2, malaking pagtaas ng liksi ng katawan. Patuloy na bumibilis habang tumatakbo. Mahirap mahuli ang anino. Ito pala ang kapangyarihan ng Diyos ng mabilis na paglakad. Buti na lang napatay ko siya agad. Kung hindi, magiging problema kapag nakatakas siya. Tikman mo ito, malaking panganib ang paparating. Lagot, may kaaway. Ang Red Snake Hand. Dakilang banal na lakas. Mamatay ka na. Mabilis na parang hangin. Ito ay, paano nangyari yon? Ikaw. Para sa iyo. Imposible ang bagay na ito, pero para sa akin, hindi sigurado. Nakuha ang White Ghost, Diyos ng higanteng lakas, dakilang banal na lakas. Antas 1, nakamit ang pambihirang lakas. Kayang sipsipin ang lakas ng kalaban habang lumalaban, para palakasin ang atake. Susunod. Ikaw naman. Buwisit, humanda kayo sa akin. Gusto akong patayin. Isang kawal ng ahas. Ang init, ang sakit. Tanggapin mo ang kamatayan.
Nakuha ang White Ghost Snake Bone Crone. Kulam ng ahas. Antas 2. Nakuha ang lakas ng engkantadang ahas. Kayang magbagong anyo bilang ahas. Gumamit ng kulam ng aninong ahas. Ubus na ang mga kaaway. Bilisan natin at magpatuloy. Ang weird naman ito. Wala siyang ulo. Posible kaya na kailangan nating ialay ang ating mga ulo sa kanya. Pero hindi ba mamamatay ang tao kapag ginawa iyon? Ang mga taong walang ulo, gawing mga mata ang dibdib, gawing bibig ang pusod, humawak ng sandata para lumaban, nakikipaglaban sa langit at lupa. Hindi ko akalain na dito, makikita ko ang dambana ni dakilang Xing Tian. Xing Tian, ang mapaghiganti. Nagkataon lang ba ito? O sadyang? Kuya Xing, bakit hindi mo subukang suriin ito? Iba ang tingin ko sa dambanang ito. Hindi ako nangangahas na mag-alay na lang basta-basta. Sa tingin ko, narito ang susi ng pag-aalay. Isang higanteng walang ulo. Paano kaya siya lalaban? Tingnan mo ang katawan niya. Hindi ba parang isang mukha? Tama. Kung titingnan ng ganito, ang pusod niya ay tila bibig. At ang mga mata ay ang... Naintindihan ko na. Ang kailangang ialay sa dambana ay ang mga mata na magpapahintulot sa kanya na patuloy na lumaban. Pero ang mga mata ay mahalaga. Kapag naialay na, mawawala na ito ng tuluyan. Ako na ang gagawa. Pakigamit ang aking mga mata bilang alay sa dambana. Gusto kong makatanggap ng banal na biyaya. Xiao Qing. Sigurado ka na ba talaga? Ate Yuking, sigurado na po ako. Basta't makapaghiganti lang ako. Huwag lang ang mga mata ko. Kahit pa ang ulo ko ang hingin. Handa akong ibigay ito. Pakiusap po. Tulungan ninyo akong kunin ang kaliwa kong mata. Sige, tutulungan kita. Gagamitin ko ang kapangyarihan ni Shenlong para protektahan ang iyong sugat. Sana sa alay na ito, hindi ka magsisi. Salamat po. Mga dakilang Diyos sa itaas, iniaalay ko ang aking kaliwang mata. Pakiusap, pagkalooban ninyo ako ng lakas para makapaghiganti. Ito ba ang tinatawag na huling sayaw ng mga naghihiganti? Siguro, ito na marahil ang pinakaangkop na biyaya para kay Tang Xiao. Sino ang makakaalam? 5 daliri ng musika. Ito ba ang lakas ng banal na biyaya? Parang usok na naglalaho. Sektang Chongwu, pagsisihan ninyo ang lahat ng ginawa ninyo, dugo sa dugo. Huwag kang magmadali, masyadong maingay ang nangyari kanina. Kailangan na nating umalis dito agad. Tamang-tama, kakatanggap mo lang ng iyong biyaya. Susunod, hahanapan kita ng mga makakalaban, para masanay ka sa lakas ng iyong banal na biyaya. Sige, hindi na ako makapaghintay. Tara na, lamarga na tayo. Sugod. Ibigay mo ang buhay mo. Dingshi, isa lang siyang batang manloloko. Patayin siya. Kaluluwa ng 5 himig. Nagagawa niyang lumaban nang hindi iniintindi ang mga sugat sa katawan. At habang mas lumalalim ang sugat, mas tumitindi ang lakas na inilalabas niya. Tunay ng biyaya mula sa dakilang Diyos na si Xing Tian. Huwag lang kayong tumunganga dyan. Tapusin na agad ang mga kaaway. Dapat na nating ubusin ang mga kalaban. At patuloy na pahinain ang puwersa ng sektang Chongwu. Ngayon, anong gagawin mo? Saklolo, pakiusap, patawarin ninyo kami. Dakilang guro, palalayain ko kayo. Dakilang guro, masamang balita, masyadong mapanganib ang grupong iyon sa lungsod ngayon. Kalahati na ng ating mga kasamahan ang nalagas. Ngayon, ang lahat ay natatakot na. Kulang na tayo sa tao para mangolekta ng supply at magbantay sa dambana. Mga walang silbi. Kahit ilang pipat-pito lang ay hindi ninyo maligpit. Anong silbi ninyo sa akin? Dakilang guro. Maawa po kayo, patawarin ninyo ang buhay ko. Maghintay pa tayo ng kaunti. Kapag dumating na ang tamang panahon, magiging handa na ang aking lansire ng pangangaso. Hintayin ang tamang pagkakataon. Malapit nang mabuo ang aking teritoryo. Hindi ba't mahilig kayong pumatay? Pagdating ng oras na iyon, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang biktima. Magtiis ka muna ng kaunti, matatapos din ito agad. Salamat sa iyo, dahil sa inyo, nakalaya kami mula sa malupit na kamay ng sektang Chongwu. Kuya Xing, 3 araw na tayong sunod-sunod na tumitira sa mga tauhan ng sektang Chongwu. At marami na rin tayong nailigtas na mga survivor. Pero si Zhu Yanfei, bakit parang wala man lang siyang reaksyon? Napakakakaiba nito. Tama ka, nakuha na rin natin ang halos kalahati ng mga supply ng sektang Chongwu. Pero nananatili pa rin siyang tahimik. Wala ba talaga siyang pakialam sa kanyang mga tauhan at mga residente? Isa siyang level 4 na shrine user. Gaano man siya kalakas, hindi siya mabubuhay ng mag-isa nang walang mga tagasunod. Hindi natin alam kung anong maitim na balak ang pinaplano niya. Kahit anong gimmick pa ang gawin niya, ako mismo ang papatay sa kanya. Kahit pa may mga patibong siya, hindi ako takot. Sa mga ganitong pagkakataon, lalong hindi tayo dapat basta-basta kumilos. Ayaw, manatili kayo ni Yuking sa kampo para protektahan ang lahat. Patatagin ninyo ang depensa. Sige, sasabihan ko na si Ate Yuking. Xiao Qiyu, Qianzi, sumama kayo sa akin sa loob ng lungsod. Magpatuloy tayo sa paghahanap ng dambana para mag-alay. Habang naghahanap ng pagkakataong malaman ang sikreto ni Zhu Yanfei, nahanap na natin sila. Ano, nakita na ang bakas ng mga rebelde. Humingi ng backup.
Hindi pa rin nagpapakita si Zhu Yanfei. Ano ba talagang ginagawa niya? Hindi ko rin alam. Kahit ang mga taong ito ay walang ideya kung nasaan si Zhu Yanfei. Ang pakiramdam na ito. Kuya Xing, may malakas na enerhiya ng dambana. Nasa unahan lang. Bilis, puntahan natin. Kuya Matching, sa wakas ay nakita kitang muli. Ang enerhiya ng dambanang ito ay tila katulad ng enerhiyang nasa katawan mo, Kuya Xing. Pero, isang Matching na nakahawak sa kanyang ulo. Ano kaya ang dapat nating ialay? Nakahawak sa ulo. Dahil ba ito sa Golden Hookers? Mukhang, ang bawat dambana ay tumutugma sa iba't ibang yugto ni Kuya Matching. Baka sakali lang. Dahil dito, ito na lang ang gagamitin nating pang-alay. Kuya Matching, huwag ka nang laging makipag-away sa iyong guro. Narito ang ilang gamot. Sana ay makatulong ito para maibsan ang sakit ng iyong ulo. Ang lakas ng Great Sage ay tumaas sa level 3. Nakuha ang Fiery Golden Eyes. Kayang makakita sa mga ilusyon at kahinaan. Ang lakas ng banal na sining sa pakikipaglaban ay non-oval. Ayos ito, sa level 3 na lakas ng Great Sage. At sa tulong ng iba pang mga dambana, siguradong kaya ko nang tapatan si Zhu Yanfei. Ngayon, panahon na para tapusin ang larong ito ng pusa at daga. Ako, si Zhu Yanfei, simula sa araw na ito, ay magiging natatangi sa mundong ito. Ang tunay na Diyos ng apoy. Ate Yuking, masyadong masama ang kapangyarihang ito. Ligtas lang kaya sina Kuya Xing. Nagbago ang sitwasyon. Hindi na natin kayang asikasuhin ang paligid dito. Kailangan nating mahanap agad si Liu Xingxing. Magsama-sama tayo para patayin si Zhu Yanfei. Kung hindi, mahuhuli na ang lahat. Dakilang Shenxi, ano po ang ginagawa ninyo? Oo nga, bakit ninyo kami kinukulong? Dakila, matagal na kaming sumusunod sa inyo. Wala kaming balak na masama, Zhu Yanfei. Gusto mo kaming ilaglag matapos kaming pakanabangan. Asa ka pa. Sugod na tayo ng sabay-sabay. Hindi pa tapos ang ritual ng pag-aalay. Patayin siya. Tama, basta't napatay natin siya. Ang kulungang ito na humihigop ng lakas ng buhay ng lahat ay kusa ring masisira. Sugod. Maging masunurin na lang kayo bilang alay sa Diyos ng apoy. Dakilang Shenxi, maawa po kayo. Hindi ako lumaban. Wala akong kinalaman dito. Shenxi, hindi. Dakilang Diyos ng apoy. Handa akong maging alipin ninyo habang buhay. Parang awa nyo na, pakawalan nyo ako. Ang maging alay para sa aking kabutihan. Dapat ninyong ituring na isang karangalan. Mamatay na kayong lahat. Yanfei, nananaginip ka ng gising. Ikaw na babae. Ang mga magulang ko ay pinatay mo noon. Ngayon, ipaghihiganti ko sila. Sa harap ng apoy ni Zurong. Para lang kayong mga langgam. Walang kwenta. Walang kwenta ba kamo? Tingnan natin kung sino ang unang babagsak. Isa pa. Salamat. Iniligtas mo kami. Nababaliw na si Zhu Yanfei. Ginamit niya ang ritual ng Diyos ng apoy para ikulong ang lahat. Gusto niyang gamitin ang buhay ng buong lungsod para makuha ang kapangyarihan ng Diyos. Sa gitna ng krisis na ito, kailangang patayin si Zhu Yanfei para masira ang sumpa at maligtas tayong lahat. Sabi ko na nga ba, nagsimula na ang kanyang masamang balak. Kailangang mapigilan siya. Iwas. Mga kasama, narito na kami. Ipaubaya niyo na sa akin ang likuran. Sige, sugod tayong lahat. Huwag nating hayaang magtagumpay ang maitim na balak ni Zhu Yanfei. Sinabi ko na sa inyo, hindi nyo kaya, laban ng tagumpay. Ako. Lagot, katawang apoy. Nagulat ka ba? Kaya hindi lang ikaw ang tanging pinili ng langit. Itigil mo na ang pangarap mong maging Diyos. Mamatay ka na. Tikman mo ito. Banal na kristal. Bukas. Ito. Ano ito? Tanging ang mga biniyayaan ng apat na dulo. Ang tunay na makakaunawa sa lakas ng mga Diyos. Napakaganda nito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ang tunay na kapangyarihan ng bulkan. Zurong. Puot ng bulkan. Takbo. Saklolo. Nanay ko po, para na itong mga bala. Kuya Xing, apula ang apoy. Ligtas ako. Hindi ako namatay. Anong nangyayari? Ang galing. Nailigtas mo ang kuya mo. Ang init. Parang may apoy sa loob ng tiyan ko. Ang hirap tiisin. Kuya Xing. Hanggang dito na lang ang kaya kong itulong sa iyo. Ayaw. Ang batang ito, nagawa niyang lunukin ang apoy ni Zurong. Tutulungan kita. Royan Fei. Banal na pamamaraan ng pakikipaglaban. Puksain ang kasamaan. Ano? May gana ka pang mag-alala sa iba. Pagbayaran mo ang buhay ng mga magulang ko. Masyado ko kayong minaliit. Pero akala nyo ba matatalo nyo ako ng ganoon lang? Napakababaw nyo.
Wala na ang swerte nyo. Ayaw ko pang mamatay. Tapos na tayo. Bakit may ikatlong yugto pa ang boss na ito? Mukhang dito na talaga tayo magtatapos lahat. Hindi pa sigurado yan. May paraan ako para pigilan ito. Pero kailangan nyo siyang pigilan muna sandali. Ako na. Taglay ko ang diwa ng hindi pagsuko. Hindi niya ako mapapatay agad-agad. Ako ang baalang hamarang sa kanya. Haze. Sumugal na rin tayo. Ubusan na ito. Sabay-sabay tayo. Kuya Shin, ipaubaya mo na ito sa amin. Kumilos ka na agad. Tingnan natin kung paano mo ako mapipigilan. Harangin siya. Ako ang kalaban mo. Hindi kita hahayaang makahakbang palayo rito. Haligi ng Diyos ng Apoy. Ang tanyag na Diyos ng Apoy sa mitolohiyang Chino. Ang pagiging marahas ay hindi angkop sa iyong marangal na katayuan. Gamit ang alak at pagkain, sa pamamagitan ng biyaya at anyo, mula sa matatanda hanggang sa mga bata, nag-aalay para sa magandang kinabukasan. Ang abang si Liu Xingxing, naghahangad ng banal na biyaya sa tapat na puso, ipinagpipitagan ng alak ng mga immortal bilang alay, buong paggalang na sumasamba sa Panginoong Zurong. Kahangalan, kahit pa may basbas ka ng Diyos. Sa isang pitsil lang ng hamak na alak, akala mo ba makukuha mo ang pagkilala ng Diyos ng Apoy na si Zurong? Nananaginip ka ng gising. Bakit hindi? Ang alak ay isa sa pinakamahalagang tulay sa pagitan ng tao at Diyos. Lalo na ang alak na ito, napakalakas nito. Paano itong nangyari? Tumugon ng Diyos sa kanyang pag-aalay. Kung ganoon, ang plano ko ay, nakamit ang biyaya ng Diyos ng Apoy ng Timog, si Zurong. Apoy ni Zurong. Apoy ni Zurong, antas 3. Nakuha ang Apoy ni Zurong. Pinapataas ang sariling resistensya sa Apoy. Pinanghahawakan ang kapangyarihan ng Apoy. Maaaring gamitin ang Apoy para sa pag-atake, depensa, at pagsupil. Salamat po sa inyo, dakilang Diyos. Zhu Yanfei. Ngayon naman, ikaw na ang susunod. Simulan na natin ang ikalawang yugto. Ang isang taong tulad mong nilamon na ng kasakiman, ay hindi karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Hindi ito maaari. Bakit pa ulit-ulit kang nakakatanggap ng biyaya mula sa langit? Paano magagawang paboran ng mga Diyos ang isang basura na tulad mo? Hindi ako naniniwala. Siguradong isa lang itong panlilinlang. Huwag mo akong lokohin. 3. Ito. Ako ang tunay na anyo ng Diyos ng Apoy. Bakit hindi kita mapatay-patay? Walang nagmamay-ari sa akin. Ang natitirang laban, ay ako na ang bahala. Mamatay ka na. Huwag mo akong patayin. May silbi pa ako, kaya ko pang patuloy na labanan ang Chongwu. Ang depensang mahika sa lungsod ng Xinjing, ay ako ang naglatag gamit ang biyaya ng Diyos. Kung wala ako, ang lahat ng tao sa lungsod ng Xinjing, ay matutupok ng apoy ng langit. Nagmamakaawa ako, itira mo ang buhay ko. Nangangako ako, mula ngayon, susunod na ako sa bawat utos ninyo. Nagmamakaawa ako sa inyo, palayain niyo na ako. Tama siya, patawarin mo na siya. Kung wala siya, hindi tayo makakaligtas sa festival ng apoy ng langit. Nakikiusap kami, hayaan niyo siyang mabuhay. Bigyan niyo rin kami ng pagkakataong mabuhay. Napakadali para sa inyong patayin siya. Pero mas mahalaga ang buhay ng mga tao. Xiao Qiyu, sundin mo ang nilalaman ng iyong puso. Ano man ang piliin mo, susuportahan kita. Ang ibang mga problema, ako na ang baalang mag-ayos para sa iyo. Gusto kitang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Gusto ko talagang, balatan ka ng buhay at bunutin ang iyong mga litid. Pero hindi ko hahayaang mas marami pang tao ang mawalan ng mahal sa buhay gaya ko. Zhu Yanfei, ay tatayra ko muna ang walang kwenta mong buhay. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Kapag naglakas loob ka pang gumawa ng masama, huwag mong asahan ang awa ko. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para labanan ng apoy ng langit. Hindi na ako papatay ng mga inosente. Sinisiguro ko iyan. Kung ganoon, ayos na siguro ito, di ba? Hindi pa tapos ang festival ng apoy ng langit. Ang depensa ni Zhu Yanfei ay pansamantalang solusyon lamang. Kung gusto nating tuluyang malutas ang krisis at malampasan ang sakuna, kailangan natin ng mas malakas na dambana. Sabihin mo, bakit gusto ni G? Leona, maghanap tayo ng dambana na may pana at palaso. HMPH. Sa tingin ko, siya at ang Zhu Yanfei na iyon, ay pareho lang ang balahibo. Konting pagkain lang. Akala nila mapapaamo na nila tayo. Terra, hinaan mo lang ang boses mo. Kuya Shin, ilang araw na tayong naghahanap. Kahit na matagumpay natin, nawasak ang maraming dambana, pero yung busog at palaso na sinasabi mo, talagang hindi namin mahanap. Nitong 2 araw, lalong tumitindi ang init ng panahon. Ang mga ilog sa lungsod ng Xinjing ay tuluyan ng natuyo. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi na rin kakayanin ni Zhu Yanfei doon. Alam ko na. Pagkatapos nito, ikaw at si Zhang Yuyao ay magtulungan sa pag-aayos ng supply ng tubig. Pagkatapos ng susunod na paglitaw ng mga dambana sa hating gabi, ako at ang iba pa ay maghahanap uli. 10 araw na nagbabaga sa langit, kung ang paraan para malutas ang sakuna sa mundong ito ay ayon nga sa iniisip ko. Sinahawi at ang busog ng araw, ang magiging susi. Sinahawi at ang busog ng araw, ang magiging susi. Susubukan na lang natin ang swerte natin.
Ginoong Gao. Ang bagong dambana. Bakit naging ganito? Xiao Qiyu. Anong nangyari sa iyo? Kuya Xing, si Xiao nga. Lumipad na siya patungong buwan. Bakit niya kailangang iwan si Hao Yi? Huwag ka nang umiyak, si Xiao nga. Xiao nga. Sana ay hindi mo ako biguin. Siya nga. Si Hao Yi nga talaga, kahit na hindi sila magkasabay sa panahon, pero nahanap na si Hao Yi, at umaasang malulutas ang problema sa mga araw sa langit. Kuya Xing, ito ba ang dambana na hinahanap mo? Wala naman akong nakikitang koneksyon niya, sa busog at palaso. Oo nga, dahil magkaiba ang panahon, ang mga kailangan ng dambana, ay hindi rin pareho. Sa ganitong puno ng puot, pinagtaksilan, at naghahangad na makapaghiganti na Hao Yi. Ano kaya ang kailangan niya? Dahil ganoon, bakit hindi tayo sumugal? Xiao Qiyu, dalhin mo rito si Zhu Yanfei. Kuya Xing, anong gagawin mo sa basurang yan? Gusto kong sumugal. Iaalay ko si Zhu Yanfei bilang sakripisyo sa dambana. Gao Xiaochu, kung ang pag-aalay kay Zhu Yanfei ay makakatulong sa lahat na malampasan ang pista ng Changwu, sasang-ayon ka rin naman, di ba? Sige. Kuya Xing, anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Sabi mo wala kang balak magtaksil. Baliw. Nababaliw ka na, katulad ka rin ni Shanga, ni Yu Zuxiang. Bitawan mo ako. Ako. Dakilang Hao Yi, ngayon sa mundo. Muling sumikat ang 10 araw sa langit, naglalagablab ang kalangitan. Ang abang lingkod na ito ay nagsusumamo para sa inyong banal na biyaya. Tulungan niyo kaming wakasan ang sakunang ito. Nakamit ang banal na biyaya mula sa inapo ng Diyos na si Zhongbo. Sining ng pagpana sa araw. Sining ng pagpana sa araw. Antas 3. Lihim na pamamaraan ng pagpana mula sa mga inapo ni Hu Yi. Maaari nang hawakan ang busog ng pagpana sa araw. Ipunin ang lakas ng pinagmulan. Ilabas ang kapangyarihan. Ito na nga ang busog ng pagpana sa araw. Maraming salamat sa dakilang Diyos para sa biyayang ito. Tatay, nanay, sa wakas, nakamit din ni Zhu Yanfei ang nararapat sa kanya. Ang inyong paghihiganti, na isakatuparan ko na para sa inyo. Pero Kuya Xing, ang busog na ito, kaya ba talaga nitong lutasin ang sakuna ng apoy? Nasaan ang mga palaso nito? Palaso. Ipunin ang lakas ng pinagmulan. Paano naman natin gagawin ang pag-ipon na iyan? Kuya Xing, ang busog na ito ba talaga ang makakatalo sa sakuna ng apoy? Parang wala naman itong espesyal sa tingin ko. Liu Xingxing, kahit na punong-puno ng kasamaan si Zhu Yanfei, pero ang ginawa mong pag-alay sa kanya, sa huli. Ate Yuking, nag-alay siya ng mga buhay na tao at pinatay ang mga magulang ko. Dapat lang siyang mamatay. Hinayaan ko siyang mabuhay noon, para lang sa kapakanan ng mga tao sa lungsod ng Xinjing. Ngayong ang buhay niya ang kapalit ng pagtatapos ng sakuna. Bagay lang iyan sa kanya. Hay. Alam ko naman, tama ang ginawa ni Liu Xingxing. Kaya lang, sa ngayon, medyo mahirap lang talagang tanggapin. Sige na, ang mga nangyari na, huwag na nating pagtalunan pa. Patuloy pa rin nananalasa ang apoy mula sa langit. Wala na tayong gaanong oras. Mag-isip tayong lahat ng paraan. Lutasin muna natin ang problema sa palaso. Kung gusto nating gamitin ito para panayin ang araw sa langit, kailangang ipunin ang lakas ng pinagmulan para makagawa at makapagpakawala ng palaso. Tungkol sa bagay na ito, may naisip pa kayong paraan? Kuya Xing, alam ko. Nararamdaman ng kakayahan ko. Ang ilang mahiwagang enerhiya. Bakit parang sa pakiramdam ko, ang bagay na ito ay katulad lang ng mga kagamitang nakuha natin sa dambana. Halos magkapareho lang. Kaya lang, kumpara sa sombrero ko, ang busog na ito ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na pinapawisan ako ng malapot. Naintindihan ko na. Ang mga banal na kagamitan, sa katunayan, ay manifestasyon ng pinagmulan ng mga Diyos. Kaya naman, basta't mayroon tayong sapat na kagamitan mula sa dambana, siguradong mabubuo natin ang palaso para sa busog ng pagpana sa araw. Yaw, pumunta ka sa mga tao ng sektang Chongwu. Sabihin mong tipunin ang lahat ng mga kagamitan. Susubukan ko ang paraang ito. Sige po, pupunta na ako agad. Sabihin mo nga, kinuha niya ang lahat ng ating mga banal na kagamitan. Ano nang gagawin natin pagkatapos nito? Sino ang nakakaalam? Kung magtatagumpay ba talaga siya? Mahirap pang sabihin. Bilis, tingnan nyo. Magsisimula na siya. Gumagana ito, pero hindi pa sapat. Ngayon, ang pinagmulan ng banal na biyaya ay matagumpay ng nabuo. Ang susunod ay ang pagsubok na tirahin ng araw. Sana maging maayos ang lahat. Ano iyon? Lumitaw na ang busog at palaso. Napakalakas na kapangyarihan. Anong antas kaya ng tagapagdala ng banal na biyaya ito? Sining ng pagpana sa araw. Gamit ang lakas ng mga Diyos, pababagsakin ang araw para sa langit. Ngayong araw, tatantanan ko na ang pesteng Chongwu. Nawala na ang araw. Nagtagumpay nga siya. Kung gayon, tapos na ba ang ating sakuna? Ang unang yugto ng dakilang sakuna, ang pesteng Chongwu ay nawakasin na. Lahat ng nakaligtas ay makakatanggap ng gantimpala para sa kaligtasan.
Salamat sa Diyos. Tapos na ang sakuna. Napakaginhawa. Nararamdaman kong puno ako ng lakas. Ito ay banal na biyaya. Nakatanggap ako ng banal na biyaya. Tumubo muli ang naputol kong kamay. Nagising na ulit ako. Tumaas ang antas ng aking banal na biyaya. Ngayon, isa na rin akong ikaapat na antas na tagapagdala ng biyaya. Ako rin. Nag-level up din ang banal na biyaya ko. Sa wakas, lumipas na rin ang unang sakuna. Liu Xingxin, salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa lahat. Tama yan. Kung wala si Kuya Xing, siguro ay luto na kaming lahat sa apoy ng langit. Kung iisipin ngayon, hindi ko kailanman naramdaman na ang panahong ito ay ganito pala kahaba. Hindi pa ito ang oras para magsaya. Ang bagong sakuna ay darating muli. Sa loob ng wala pang 12 oras, kailangan nating maghanda ng mabuti. Lintik naman, hindi man lang ba nila tayo bibigyan ng oras para huminga? Ang ganitong buhay, kailan ba ito matatapos? Ilang yugto ba ang mayroon sa dakilang sakuna? Ano ang mga nilalaman nito? At kailan ito matatapos? Walang nakakaalam. Sa ngayon, ang tanging magagawa natin ay ipunin ang lahat ng supply. Para matiyak ang kaligtasan ng lahat, hindi kami pumapayag na ipunin ang mga supply. Sino ang nakakaalam? Baka ang kininyo lang ang mga supply. At kayo lang ang magpasise sa ginhawa. Tama, hinihiling namin ang kalayaang kontrolin ang sarili naming supply. Hindi namin kailangan ng pangalawang Zhu Yanfei. Kung hindi dahil sa pagpatay ni Kuya Xing kay Zhu Yanfei, at pagtapos sa pesteng Changhu, hindi pa sigurado kung buhay pa kayo ngayon. Ano, katatapos lang ng sakuna, at balak nyo na agad maging walang utang na loob. Iniligtas niya tayo, at lahat tayo ay nagpapasalamat. Pero ang pasasalamat ay hindi nakakapuno ng tiyan. Tama, huwag mong isipin na dahil naging tagapagligtas ka, ay pwede mo nang hawakan ng lahat, hindi kami papayag. Kung matapang ka, gawin mo ang ginawa ni Zhu Yanfei. Patayin nyo na kaming lahat. Kung hindi, hindi kami makikinig sa inyo. Hindi ganoon. Bakit ba ang hirap ninyong kausap? Alam ko na. Ito ang napapala ng mga taong masyadong mabait. Kung naging kasing bagsik lang sana tayo ni Zhu Yanfei, siguradong hindi sila maglalakas loob na magrebelde. Simula ngayon, lahat ng mga supply dito sa silid ng Xinjing, kayo na ang baalang maghati-hati. Plano naming lisanin ang silid na ito para maghanap ng bagong dambana. Hindi na kami mananatili rito. Kung sino man ang gustong sumama sa amin, mag-oorganisa kami ng convoy mamaya. Sabay-sabay tayong aalis. Sa mga ayaw sumama, nasa sa inyo na yan. Malaya na tayo. Bilis, kunin na natin ang mga supply. Ginoong Liu, Binibining Joe, utang namin sa inyo ang aming mga buhay. Sasama kami sa inyo. Tama, may utang na loob kami. Hindi kami magiging kasing walang hiya nila. Kuya, ate, isama niyo po kami. Mula rito, kahit saan pa kayo magpunta, o ano man ang gawin nyo, sasamahan namin kayo. Sige, dahil ganoon ang usapan, maghanda na ang lahat para sa ating pag-alis. Ang langit at lupa ay walang kinikilingan. Itinuturing ang lahat ng bagay na parang mga asong dayami. Matagumpay na nawasak ni Liu Xingxing ang harang ng Changhu. Nakuha niya ang pagkakataong mabuhay, at nakamit ang mga piraso ng batas. Ano na naman ito? Ang sakuna ng langit at lupa, ang pagkakasunod-sunod ng mga Diyos. Sa likod ng lahat ng ito, anong lihim kaya ang nakatago? Makipag-ugnayan agad sa lahat ng natitirang special ops teams. Imbestigahan ang mga lungsod na nawalan ng base. Muling magpadala ng mga tauhan para mag-infiltrate. Siguraduhin higpitan ang pagkontrol sa impormasyon sa bawat lugar. Masusunod. Sige, mag-imbestiga na kayo. Kailangan kong malaman kung paano wawakasan ang sakunang ito. Hindi ko akalaing mayroon pang ganoon kalakas na tao. Interesante. Gusto ko siyang makaharap. Sa paligid ng lungsod ng Xinjing, ang pinakamalapit na lugar ay ang lungsod ng Laming. Maraming tao roon. Ayon sa pattern ng paglitaw ng mga dambana, habang mas marami ang tao, mas mataas ang tsansa na lumitaw ang isang dekalidad na dambana. Ate Yuki, sana naman ay wala roong. Katulad ni Zhu Yanfei, hindi natin alam, pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Hindi sigurado. Gayunpaman, mas mabuti nang maging mapagmatsyag. Dahil, sa mga panahong ito, ang puso ng tao ang pinakamahirap pagkatiwalaan. Sheng, malapit nang matapos ang countdown. Hindi ko alam kung anong bagong sakuna ang darating. Tinatanong mo ako. Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, kung may darating na kalaban, lalaban tayo. Kung may baha, gagawa tayo ng paraan. Bahala na kung ano ang mangyari. Ang countdown, matatapos na, ikalawang yugto ng dakilang sakuna, ang pagdating ng sakuna ng Tintui, konti na lang. Sa ilalim ng kapangyarihan ng mga halimaw, hindi ito maganda. Tubig. Bumabagsak ang tubig mula sa langit. Kuya Xing, ang malas mo talagang magsalita. Tubig nga ang sakunang ito ngayon. Kailangang sumunod ng mga sasakyan sa likod. Kailangan na nating magmadali. Ayaw. Kaya ba ng balat ng dragon na kontrolin ang baha sa paligid? Hindi po. Sinubukan ko na po kanina. Hindi talaga makontrol ang tubig sa paligid. Kahit ang ulan at hambog sa langit, hindi ko na maramdaman. Ito. Hindi ito ordinaryong tubig. Ito ang tubig ng ilog langit. Tubig ng ilog langit. Ano iyon? Ang tubig ng ilog langit ay mula sa labas ng mundo. Ang pinakakatangian nito ay ang pagpapalubog sa lahat, kahit ibon ay hindi makalipad. Kung walang espesyal na lakas sa pagkontrol ng tubig, magkakaproblema tayo. Hindi na madaanan ang kalsadang ito. Mag-ingat kayong lahat. Ginoong Yu. Binibining Feng Xiao, iligtas niyo po kami. Talagang lumulubog na sila. Mga bagay na takot sa agos ng tubig. Magagamit kaya ito? Tama. Ang anino ng gintong baston sa kamay ko ay nagmula sa Dinghai Shenzhen na nagpapakalma sa dagat. Baka kaya nitong harangin ang hagupit ng tubig ng ilog langit para mailigtas ang mga tao. Patay ka na talaga.
Ginoong Yu, huwag mo siyang pansinin. Huwag kayong mag-ikot. Huwag na kayong lumaban. Sabi ko na nga ba, hindi ito ang orihinal na baston. Kung gustong labanan ng tubig ng ilog langit, medyo mahirap pa rin ito. Kung ganoon, magmadali tayong humanap ng lugar. Umalis tayo sa saklaw ng ilog langit. Kuya Xing, tutulungan kita. Mapalad na espiritong Jade. Bukas na. Liu Xingxing. Ayos ka lang ba? Sasali rin ako. Buisit. Masyadong malakas ang agos ng tubig. Wala talagang pagkakataong makatakas. Kung magpapatuloy pa ito, kahit pa makatagal ako, ang mga nakaligtas na iyon, ay hindi kakayanin ang hagupit ng tubig ng ilog langit. Doon. May dragon doon. Dragon. Oo nga, Kuya Xing. Tingnan mo, isang dragon. Huwag kayong matakot. Tutulungan ko kayo. Ang asul na agos ng tubig, at ang gintong baston, nagre-react sila sa isa't isa. Ito kaya ang maalamat na lakas ng apat na dagat. Kaya pala, siya ang pinagpala na nakatanggap ng biyaya ng Longnu. Kaya naman pala kaya niyang gamitin ang tubig ng apat na dagat, para labanan ng ilog langit. Oo, ang pamilyang Longin. Nakaligtas na tayo sa baha. Grabe iyon, ligtas na rin sa wakas. Tama. Ito ang lungsod ng Longin. Ako ang tagapangalaga dito, si Ji Lingshuang, ang Longnu. Bakit naging ganito ang lungsod ng Longin? Dahil sa nagdaang pista ng Chongwu, nagdulot ito ng matinding pinsala sa buong lungsod ng Longin. Maraming supply sa lungsod ang natupok ng apoy, at wala kaming mga God blessed na may kakayahang magpagaling. Kaya naman, pilit na nagtitiis ang lahat para lang mabuhay. Puno ang katawan nila ng malalalang paso mula sa Chongwu. Kailangang tulungan ko silang gumaling agad. Hindi na masakit, ayos na ang mga sugat ko. Salamat po, Binibini. Napakalakas ng kapangyarihan mo. Maraming salamat sa iyo, Binibini. Pakawalan mo na po ako. Yu Yao, kumuha ka ng ilang supply mula sa sasakyan natin. Ipamahagi mo sa lahat, paraan na rin ito ng pasasalamat kay Binibining Ji, dahil sa pagliligtas niya sa buhay natin. Sige po, naintindihan ko, Kuya Xing. Salamat sa inyo. Ang pagdating ninyo, para sa lahat, ay parang ulan sa gitna ng tagtuyot. Huwag mo kaming pasalamatan. Bunga lang ito ng kabutihan mo. Kung hindi mo kami iniligtas kanina, tiyak na tinangay na kami ng malaking baha. Ituring mo na lang na nagtutulungan tayo. Oo, tulungan lang tayo. Lalong lumalala ang sakuna ng baha ngayon. Kahit kaya kong gamitin ang tubig ng apat na dagat para apulahin ang Chongwu. Pansamantala lang nitong mapapanatili ang sitwasyon. Sa ngayon, kailangan nating lahat na makahanap agad ng solusyon. Handa ba kayong tulungan ako? Walang problema. Magiging maayos din ang lahat. Ipaubaya mo sa akin ang paghahanap sa dambana. Ang kakayahan kong makaramdam ay kayang tumunton sa aura ng dambana. Dapat mong malaman, si Kuya Xing ay taba. Umayos ka nga, tingnan mo ang itsura mo. Kilala mo ang mukha pero hindi ang puso. Huwag mong daldal ng daldal ang lahat, Binibining Ji. Dahil ganito ang sitwasyon. Sabay-sabay na tayong maghanap ng bagong dambana. Eksakto. Tungkol sa mga impormasyong mayroon tayo, maaari rin tayong magpalitan ng kaalaman. Sige, maghanda na kayo. Sukulan ang kasamaan. Ipakita mo sa akin ang lakas ng dambana. Punta tayo sa kanluran. May dambana sa direksyon ng labas ng lungsod. Magmadali na tayo roon. Dambana nga talaga. Ang hindi ko lang alam, ay kung ano ang makukuha natin sa dambanang ito. Sana ay huwag magdulot ng parusa ng langit, ang anyo ng estatwang ito. Ang payong sa kamay niya. Iyan si Mo Lihong, Binibining Ji. Siguro ay maaari mong subukan. Ipakita mo ang kayamanang hawak mo. Baka sakaling may mangyaring himala. Kayamanan. Gagana ba talaga yan? Sakaling magundyok ito ng parusa ng langit, tiyak na magdudulot ito ng malaking pagkawasa. Ate, magtiwala ka na lang kay Kuya Xing. Magaling talaga siya pagdating sa pag-aalay. Kahit pa may lumitaw na kung anong milagro, kaya itong ayusin ni Kuya Xing. Sige, nagkataon na mayroon ako ditong isang Dragon Ball na hindi ko na ginagamit. Gamitin natin ito para sa pag-aalay. Sino kayo? Punong Lungsod Ji. Tungkol sa mungkahi ng aming boss noon, ano na ang naging desisyon mo? Kasama ang Hizhen. Saan galing ang mga daga na ito? Ano, gusto nyo bang agawin ang aming dambana? Ang dambanang ito ay malinaw na sa amin. Kami ang unang nakatuklas at unang nakarating dito. Lahat kayo, lumuhad sa harap ko. Hindi ito maganda. May mga kasama sila. Bilis, umiwas kayo. Mga kapatid, sabay-sabay tayong sumugod. Gusto nyo pang magpapabayani para sa magandang babae. Pigilan nyo si Ji Lingshuang. Tapos patayin nyo ang matabang iyan. Mag-ingat kayo. Mga tao sila mula sa sektang Hizhen. Karamihan sa kanila ay mga gunstabbers na may katangiang tubig. Ang pinuno nila ay si Ji Zili. Huwag na huwag kayong makikipag-upakan ng harapan sa kanila. Hayaan nyo akong humarap sa kanila. Suportahan nyo ako sa paglaban sa kaaway. Bakit kahit saan ay may mga ganitong klaseng tao? Mamatay na kayong lahat. Mag-ingat, bilis, bumalik ka rito. Sira na ba ang ulo ng babaeng ito? Naglakas loob siyang sumugod ng mag-isa. Kung ganoon, huhulihin ko siya, at iaalay sa ating boss, para mapasaya siya ng gusto. Anshu, Janian. Mamatay ka na. Hindi ka makakatakas. Imposible, isang tagalang ng palakol, naputol agad. Ang Iron Bone Shrimp Pincers ng isang level 3 Gunstabber. Bilis, bilis, bumuo ng forma sayon. Ang antas ng Gunstabber ng kalaban, ay hindi bababa sa level 3 pataas. Kayong mga buwisit, umalis kayo sa harap ko. Napakalakas niya, bilis, magpadala ng senyales sa boss. Delikado na ito, darating na ang baliw na iyon. Baliw, sinong baliw? Ang tinutukoy ko, ay ang pinuno ng sektang Hizhen, si Wang Daling.
Noong panahon ng Skyfire Festival, bilang isang level 4 kung Shui Godstabber, sa halip na tulungan ng lahat, nagtipon pa siya ng maraming Godstabbers, para mangagaw ng mga dambana sa kung saan-saan. Kamakailan lang, hindi ko alam kung bakit, bigla siyang nagka-interes sa akin. Lagi niya akong gustong dukutin, para gawing asawa sa kanyang kuta. Dati, pilit ko lang siyang napipigilan sa labas ng lungsod. Pero pagkatapos ng Skyfire Festival, tumaas ang antas ng kanyang pagiging Godstabber. Wala na akong magawa laban sa kanya. Baliw. Baliw. Nasa tapat lang ang aking asawa. Magandang Ling Shuang, matagal na tayong hindi nagkikita. Tungkol sa mungkahi ko sa iyo noon, ano na ang naging pasya mo? Basta't maging asawa lang kita sa bundok na ito. Ang lahat ng mga tao sa lungsod ng Laming, akong si Wang Daling, ay kayang protektahan. Ano sa tingin mo, Wang Daling? Huwag ka nang mangarap ng gising. Hindi ako sasama sa iyo. Binibigyan na kita ng pagkakataon pero ayaw mo pa. Ngayong dumating na ang dakilang sakuna ng tubig. Sa tingin mo ba ay mapipigilan mo pa ako? Ngayon, dadalhin kita pabalik, para maging asawa ko sa loob ng silid. Mag-ingat ka. Walang hiyang many Akis. Huwag mong subukang hawakan si Jiling Shuang. Saan galing ang batang paslit na ito? Umalis ka sa harap ko. Xiao Qiyu, tutulungan kita. Ano? May ibubuga ka pala. Pero kahit ang mga langgam na tulad nyo ay gustong hamarang sa akin. Kapag nahuli ko na si Jiling Shuang, isusunod ko kayong ligpitin. Ngayon, walang makakapigil sa akin. Magandang dilag. Hindi ka na makakatakas. Lintik na iyan. Sino ka ba sa akala mo? Ako, isa lang naman akong tao na mahilig maglinis ng mga basura. Naghahanap ka ng kamatayan. Saan galing ang lalaking ito na maputi ang mukha? Naglakas loob kang tawagin akong basura. Dudurugin kita. Ngayon, walang sino man ang makakaharang sa akin. Higanteng lakas ng bundok at isda ng tuyot. Mamatay ka na. Sa tingin mo kaya mo ako, tingnan mo ito, banal na pamamaraan ng mataas na unan. Sukulan ng demonyo, walang kapangyarihan ng pagbasag sa tubig. Ngunit may bagsik ng isang unggoy. Posible kayang ang kanyang banal na kapangyarihan ay hawak pa rin ang bandila ng Diyos ng tubig. Anong nangyayari? Ang lakas niya ay masyadong hindi kapanipaniwala. Anong misteryosong kapangyarihan ito? Nagkataon lang ba ito? Anong problema? Kanina lang ay napakayabang mo. Mayroon nito. Hindi kaya ang kapangyarihan mo ay hindi alam ang hangganan. Kaya ba hindi ako pinapansin ni Jiling Shuang? Dahil nakahanap na siya ng kalaguyo. Itigil mo na ang marumi mong pag-iisip. Ngayon, ang gusto ko lang ay tapusin ka. Buisit, pinilit mo ako. Oh, tubig ng langit, lamunin mo siya para sa akin. Sa ilalim ng kapangyarihan ng tubig ng langit, walang sino man ang makakatalo sa akin. Lamunin mo. Huwag kang mag-alala, ililigtas kita. Ano? Hahayaan kitang hanapin ang lalaking iyon, at bibigyan kita ng pahiwatig. Tamba. Hayaan mo akong mamatay. Wang Dali, uulitin ko sa huling pagkakataon. Akong si Jiling Shuang, kahit mamatay pa, ay hindi sasama sa iyo. Lintik. Jiling Shuang, pati na rin ang lalaking ito. Tandaan ninyo ito. Kapag gumaling na ang mga sugat ko, sisiguraduhin kong magbabayad kayo ng dugo. Binibining G. Qianzi, ikaw at si Xiao Qiyu, manatili kayo rito. Mag-alay kayo sa dambana. Dadalhin ko siya kay Yu Yao. Yu King, dali, halika rito. Kailangang gamutin agad si Binibining G. Kuya Shin, anong nangyari? Ay lapag mo siya ng dahan-dahan. Malubha ang mga sugat niya. 4 na tadyang ang nabali sa kanya. Ang isa doon ay muntik nang bumaon sa puso niya. Ano ba talaga ang nangyari? Nakaengkwentro kami ng isang level 5 na water control assassin. Pinuntirya niya si Binibining G. Binalak siyang dukutin. Naispatan siya at biglang inatake habang nakikipaglaban. Kaya siya nagtamo ng ganitong mga sugat. Magiging maayos ba ang lagay ni Binibining G? Huwag kang mag-alala. Okay, nandito ako. Hindi siya mapapahamak. Nasaan na yung taong yun? Nakatakas ang kalaban. Dahil sa lakas ng Tian Shui. Hindi biro ang lakas ng kalaban. Kung walang tamang paraan para kontrolin ang tubig, mahihirapan tayong pigilan siya. Kaya ang pinaka-importante ngayon, ay hanapin ang dambana, para makakuha ng kapangyarihan ng Diyos. Ang anyo ni Wang Dali, biglang nagbago ang ugali, naging many Akis at madaling magalit, katulad ni Washiki sa mga alamat, sobrang pagkakahawig. Nagkataon lang ba ito? Ipinapaubaya ko na sa inyo si Binibining G. Maghahanap muna ako ng bagong dambana. Sige. Ano kaya ang kahihinatnan ng mga may kapangyarihan ng Diyos sa huli? At ako na maraming taglay na kapangyarihan, ano ang mangyayari? Pakiramdam ko hindi ito ganoon. Kasimpleng pumatay lang ng halimaw para mag-level up. Nasaan si Wang Dali? At ang His Hengang? Sugatan si Wang Dali at nakatakas na. Kagagaling mo lang sa mga sugat mo. Kailangan mo pang magpahinga. Huwag kang malikot. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan pa ako ng lungsod ng Laming para bantayan ito. Ako lang ang makakaharang sa Tian Shui sa labas. Binibining G. Sa ngayon ay stable pa naman ang sitwasyon sa paligid. Magpagaling ka muna ng mga sugat mo, tungkol sa Wang Dali na yan at sa His Hengang. Kaya na ni Kuya Shing ang mga yan. Dati ay mag-isa lang ako palagi. Ang mga may kapangyarihan ng Diyos sa lungsod ng Laming, karamihan ay umalis na rito, at kumampi na sa His Hengang. Ano man ang mangyari, salamat sa inyo. Oo nga pala, bakit hindi ko nakikita si G? Leo, siya ba? Umalis siya para maghanap ng dambana. Pagdating sa pag-aalay, siya ang taong pinaka-mapagkakatiwalaan.
Ang bagay na ito ay tila may kinalaman din sa tubig. Sa tingin ko, mukhang isa itong water-eating ghost mula sa mga puting multo. Ibig sabihin nito, ang kapangyarihan ng dambana ay maaaring may kinalaman sa iba't ibang uri ng sakuna. Ang water-eating ghost na si Pulhian, noong nabubuhay pa ay naghahalo ng tubig sa alak para mandaya ng customer. Matapos mamatay ay nagdurusa sa gutom at uhaw. Ang tanging makakain lang ay ang tubig mula sa mga kamag-anak ng tao. Ito ang tinatawag na yegwang. Tubig mula sa mga kamag-anak ng tao. Maruming tubig ba yun? O basta tubig na nahawakan na ng tao ay pwede na. Isinasaalang-alang ang epekto. Baka dapat kong subukan ang sarili kong dugo. Sana ay sapat na ito para sa kanya. Parang gumana. Nakuha ang puting maltong tubig na banal na tato. Katawan ng pagsubok sa tubig. Antas 5. Grabe ang pagkauhaw ng katawan sa tubig. Kayang sipsipin at pahinain ang mga pag-atake ng elementong tubig sa balat. Kayang kumilos ng malaya sa ilalim ng tubig. Pahinain at sipsipin ang kapangyarihan ng tubig. Ang puntong ito, kapag hinarap si Wang Dali, ay magiging napakabisa. Sayang lang at mas pangsuporta ang kakayahang ito. Hindi sapat ang bagsik nito para sa labanan sa tubig. Ano ang nangyayari? Ang pakiramdam na ito ng pagkatuyo at matinding pagkauhaw. Ano ba ito? Ang mga pagbabago sa katawan ko ay katulad ng sa maltong tubig. Wala namang ganitong kakaibang nangyari sa mga nakaraang banal na tato. Ang tanging pinagkaiba. Paano kung ang mutis yung ito ay nagsisimula sa antas 5 banal na tato? Marahil ang mga may banal na tato, habang tumataas ang antas ng kanilang tato, ay may posibilidad na unti-unting lamunin o maging katulad ng tato mismo. Ano na naman ito? Bumalik sa dati ang balat ko. Kani-kanina lang. Nag-react ang iba ko pang mga banal na tato. Pagkatapos noon, nawala na ang mutasayon. Kaya naman, ang iba't ibang banal na tato ay nagbabalanse o pumipigil sa isa't isa. Sa normal na sitwasyon, isang tao ay maaari lamang magkaroon ng isang banal na tato at mga kagamitang kaakibat nito. Pero ako, kaya kung magkaroon ng maraming banal na tato. Hindi ba't ibig sabihin nito? Hindi ako maaapektuhan ng mutasayon. Hindi. Haka-haka ko pa lamang ang lahat ng ito. Kung totoo man ito o hindi, kailangan ko pa itong patunayan. Ito ba ay banggaan ng mga banal na tato? O agawan ng mga Diyos sa likod ng mga ito? Kapangyarihan ng 4 na dagat. Sige. Kung kailan naman kailangang magmadali, saka pa nagkakagulo. Kapag hindi na nakayanan ni Jiling Shuang, siguradong malaking problema ito. Yu King. Kumusta ang kalagayan ni Binibining Ji? Hindi maganda ang sitwasyon. Biglang sumabog ang banal na tubig. Kailangan niyang gamitin ang buong lakas ng 4 na dagat para protektahan ang lungsod ng Laming. Pero kagagaling lang niya sa sugat. Nag-aalala ako na hindi siya magtatagal. Mukhang kailangan na nating ihanda agad ang ating alas. Sa panahong ito, kailangan nating makahanap ng mga kagamitang banal na tato para sa paglalakbay. O di kaya'y makakuha ng bagong kapangyarihan sa pagkontrol ng tubig para harangan ang banal na tubig. Dahil kapag bumigay si Binibining Ji, yari tayong lahat. Sige, kikilos na ako agad para pakilusin ang lahat, para sabay-sabay tayong maghanap. Kapag may nahanap kaming bakas, makikipag-ugnayan agad kami sa inyo. Makinig kayong lahat sa lungsod ng Laming. Ngayong umaapaw ang banal na tubig, lalong lalakas ang kapangyarihan ko. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Ibigay niyo sa akin si Jiling Shuang. Kung pagkalipas ng 3 araw, magaling na ang mga sugat ko, at hindi ko pa rin nakikita ang magiging asawa ko, wawasakin ko ang lungsod ng Laming. Siya mismo ang nag-uwi ng magandang bilag. Jiling Shuang, hindi ako naniniwala na mapoprotektahan mo ang Laming ng pansamantala, at mapoprotektahan mo rin sila habang buhay. Ang bastos at many akis na iyon, wala talaga siyang kahihiyan. Lintik na lalaking iyon. Hayaan niyo akong tanterin siya. Tama, magtulungan tayo. Hindi pa magaling ang mga sugat niya ngayon. Hindi maganda ang lagay niya. Gusto lang niya tayong guluhin, para mawala tayo sa sarili. Ang pinaka-importanteng gawin ngayon, ay hindi ang makipagpatayan sa kanya, kundi ang humanap ng malulusutan. Tama, ngayon, mananatili ako rito. Habang binabantayan ang mga sugatan, tutulungan ko rin si Binibining Ji na patatagin ang harang. Qian Zi, Xiao Qiu, ayaw. Magsama kayo ng ilang tao, at hanapin ang mahiwagang detektive sa buong lugar. Sige, mayroon lang tayong 3 araw na palugit. Galingan nating lahat. Dalawang araw na ang nakalipas, pero wala pa rin nakakahanap sa atin ng mahiwagang detective na makakalutas nito. Kung bukas ay wala pa rin tayong mahanap, mapipilitan na tayong sumugod at makipagpatayan kay Wang Dali. Ulo ng baboy. Hindi. Ano iyon? Kuya Shing, ano ba talaga ang bagay na ito? Bakit nag-alay na tayo ng napakaraming bagay, pero wala pa rin nangyayari? At saka, itong Diyos na ulo ng baboy, kaya ba talaga niyang talunin si Wang Dali? Kaya rin bang lumaban ng baboy sa tubig? Ang turretadong iyon, baka mas masamang pa siya sa baboy, kung hindi lang siya marunong lumangoy. Matagal ko nang tinaga ang ulo niya, at ginawang bola para sit-in. Nakakapagtaka, ang mga bagay na gusto ni Zhu Baoji. Nasubukan ko na lahat, bakit wala pa ring reaksyon? Ang baboy na iyon ay matapo at mahilig sa babae. Posible kaya, na kailangan talagang mag-alay ng magandang babae sa kanya.
Kuya Shing, anong sinabi mo? Mag-alay ng magandang babae. Ibig sabihin ba ang ulo ng baboy na ito ay kasing many akis din ni Wang Dali? Hula ko lang naman iyon. Ang mga baboy kasi, kung hindi kumakain, natutulog lang. O kaya naman ay magparami, di ba? Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Mag-isip pa tayo. Kung ganoon, ay alay niyo na lang ako. Kung ito talaga ang makakaligtas sa lahat, handa akong, huwag ka nang makigulo. Huwag kang magpapabayani ng basta-basta. Nasabi ko lang naman iyon. Huwag mong seryosohin. Nandito pa kami. Tapos mag-aalay ka ng sarili. Para mo na rin sinampal ang mukha ko. Sandali. May naisip ako. Ano iyon? Sa tingin nyo, posible kayang, hindi sapat ang pagkain inalay natin. Isipin nyo, isang baboy ang kalaban natin. Baka katulad ko rin siyang matako. Isa siyang matako na higanti. Mahirap ding sabihin. May punto ka. Baka nga ganoon talaga. Dahil ganoon na nga, ayaw. Ilabas mo na ang iyong mga itinagong pagkain. Ibigay mo na iyan. Kuya Shing, paano mo nalamang may itinatago ako? Palihim ko lang iyong tinipid. Matagal ko ring inipon ang mga iyon. Gusto ko pa sanang gawing merienda. Huwag kang mag-alala, pansamantalang gagamitin lang ito. Kapag may pagkakataon, papalitan ko rin ang mga iyan. Sige na nga. Pangako iyan, ha? Ang batang si Liu Xingxing, nagbibigay pugay sa dakilang General Tianpeng. Ang sugo ng altar na si Zhou Ganglai. Ngayong ang tubig ng ilog langit ay nagngangalit. Sana ay inyong tulungan kami at bigyan ng lakas. Ayos. Sa wakas ay may tugon na. Ang aking pagsisikap ay nagbunga rin. Nagtagumpay tayo. Nakuha ang banal na tinik ng sugo ng altar. Ang banal na tinik ni Zhu Baoji. Kakayahan sa pakikipaglaban ni Tianpeng. Kayang kontrolin ang tubig ng ilog langit para gamitin sa pakikipaglaban. Ang lakas sa laban ng pantubig. At ang bilis ay lubos na lalakas. Maaari nang gamitin ang mga espesyal na teknik sa tubig. Talo ang kaaway. Hindi nga nagkamali. Siya ang hari ng laban ng pantubig sa langit. Sa tulong ng banal na tinik ng pangalawang kuya. Ngayon, ang pagtalo kay Wang Dali ay tiyak na walang problema. Kuya Shing, anong nangyayari sa iyo? May problema ba sa banal na tinik? Wala naman. Pagkatapos makuha ang banal na tinik, tungkol sa tubig ng ilog langit, may nararamdaman ako. Ang pagbaha ng ilog langit, ay tila lalo pang lalakas. Tinatayang magtatagal ito, ng mga 13 araw. Hindi ba't ibig sabihin yan? Basta't makakaya nating lampasan. Ang 13 araw, ay malalampasan na natin, ang pista ng banal na tubig. Sa wakas, may pag-asa na rin tayo. Magandang balita nga iyan. Pero huwag muna kayong masyadong magalak, masyado pang maaga. Susunod. Kailangang unahing lutasin ang banta ni Wang Dali at ng Hebang. Iyon ang dapat. Tama. Ngayong nasa akin na ang kapangyarihang kumontrol ng tubig. Maaari nating gawin ito. Kuya Shing, masyado kang tuso. Buti na lang talaga, hindi kita naging kalaban. Kung hindi, baka mamatay ako nang hindi alam kung paano ako napok. Tagumpay para sa boss. Pagbati sa ating boss. Sa pagkakataong ito, tiyak na, makukuha mo na ang magandang dilag. Tama iyan. Ang lakas talaga ng ating boss. Sabi ni Jiling, nandito ako para sunduin ka. Bilang asawa ng pinuno, nakapag-isip ka na ba? May hangganan ng pasensya ko. Kung hindi ka pa rin susunod sa akin, mapipilitan akong gumamit ng dahas. Boss Wang. Pumayag na si Binibining G sa iyong mga hiling. Ayaw niyang makinig. Binibining G. Sabihin mo na, sabi ni Binibining G, hindi mo dapat saktan ng sinuman. Sa pamilya Lam-in. At saka, dapat mo siyang sunduin ng personal. Sige, mabuti naman at alam niya ang lugar niya. Terra, mga bata, samahan niyo akong sunduin, ang inyong magiging hipag. Lakas ng 4 na dagat, gulo. Matalinong Jiling Shuang, anong balak mong gawin? Many Akis. Katapusan mo na. Buisit, kayong mga hamak na tao, nagawa niyo pa akong lokohin. At may paambush pa kayo, walang dangal sa pakikipaglaban. Wang Dali, huwag mo nang isiping makakatakas ka pa ngayon. Dapat nang magsimula, ang ikalawang round, dahil gusto nyo nang mamatay. Pagbibigyan ko kayo. Butong bakal. Baluti ng baha. Tingnan natin kung paano ko babasagin ang bahay pagong mo. Ngayong may basbas na ako ng langit na tubig. Sa tingin nyo ba? Masisira nyo ang depensa ko. Managinip kayo. Talaga ba? Kung ganoon, subukan mo. Hahampasin ko ang ulo mo. Sobra na ang pang-aapi nyo. Yakapin ang aking agos. Ngayon, ang tubig ang aking teritoryo. Ipadaramdam ko sa inyo kung ano ang lasa ng kawalan ng pag-asa. Xiao Qiyu, Atrez. Opo, Kuya Shing, ikaw na ang bahala. Teritoryo mo pala ha. Ngayon ipapakita ko sa iyo na may mas malawak pa sa langit at may mas malakas pa sa tao. Tala-arawan ng libong hangin, dugo ng puso sa agos. Imposible. Paano mo nagawang kontrolin ang tubig sa kawalan? Tubig. Ano iyon? Paano naging halimaw ang isang tao?
Hindi ko rin alam. Pero kailangan na nating umalis dito agad. Nararamdaman kong ang agos ng tubig sa paligid ay malapit nang mawala sa kontrol. Sige. Nawalan na ba siya ng malay? O naging sunod sa year na ng mga Diyos? Bahala na. Tapusin muna natin ito. Tala-arawan ng Tianpeng. Yumanig ang langit at lupa. Boss, kami ito. Boss, huwag. Ngayon ay tuluyan na siyang nawala sa kontrol. Tanging instinto na lang sa pakikipaglaban ang natitira. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong gulo. Kailangang mahanap ang kanyang kahinaan para mabasak ang tunay niyang anyo. Nahanap ko na, doon mismo. Banal na sining ng pakikipaglaban. Basag. Tapos na ang problema. Akala mo ba makakatakas ka gamit ang teknik na yan? Akala mo ba malilinlang mo ang mga mata ko? Sandali lang. Boss, maawa po kayo. May sasabihin ako. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. Hindi ako masamang tao. Totoo po, may mabigat akong dahilan. Sige, pakikinggan ko. Ano ba ang mabigat mong dahilan? Ako si Wang Dali, kahit medyo mayabang ako, pero kailanman ay hindi ako gumawa ng masama, tungkol sa ginawa ko kay Binibining G. Nadala lang talaga ako ng bugso ng damdamin. Isang pagkakamaling hindi ko sinasadya. Walang hiyang many okis. Gusto mo pang magdahilan. Tama. Anong bugso ng damdamin? Kabastusan lang ang tawag doon. Bakit? Matapang kang gumawa pero ayaw mong managot. Binibining G. Bukod sa nangyari sa inyo, ang aming gang ng Diyos ng Ilog ay kailanman hindi nanakit ng sinuman mula sa lungsod ng Laming, di ba? Oo. Pero madalas niyo akong guluhin. Nagsimula iyon pagkatapos ng festival ng Changwu. Bago iyon. Totoong hindi niyo kami pinapakialaman. Itinatag ko ang gang ng Diyos ng Ilog para tipunin ang mga Godstabbers, para magkaisa sa pag-aalay sa mga Diyos. Dati, tinulungan pa namin ang lungsod ng Laming para harangin ang ilang pagsalakay mula sa ibang grupo ng mga Godstabbers. Totoo po iyon. Pero pagkatapos ng festival ng Changwu, may nagbago sa katawan ko. Ang laman ng isip ko ay puro mga alaala noong nakita kita. Uminit ang buong katawan ko. Diyos sa G, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Ang pangungulila ko sa iyo araw at gabi. Kaya sinubukan kitang bihagin. Pero hindi ko talaga iyon sinasadya. Ang diwa ng Diyos ng tubig sa loob ko. Kasama ang instinto ng unggoy, base sa sinabi ni Wang Dali. Mukhang tama nga, ang mga katangian ng Diyos ay nakakaapekto ba sa mga Godstabbers? Binibining G. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari, pero ngayon ay natauhan na ako. Sana ay maging malawak ang inyong pag-unawa. Patawarin niyo po ang mga nagawa kong mali. At palayain niyo na rin ang mga kapatid ko sa gang. Binibining G. Ang usaping ito ay may kinalaman sa iyo. Ano sa tingin mo? Isantabi muna natin ang tungkol sa iyo. Yung sinasabi mong grupo ng mga dayuhang Godstabbers. Ano ba ang tungkol doon? Sa totoo lang. Pagkatapos sumiklab ng sakuna, ang pag-aagawan ng mga Godstabbers sa dambana ay naging pangkaraniwan na. Sa paligid ng lungsod ng Laming, mayroong Jinggu at Pingjang, dalawang lungsod, na bumubuo ng tatlong naglalaban ng panig. Ang dalawang grupo doon, para isakripisyo ang mga tao ng Shenggu, patuloy na lumalawak palabas. Ang direktang labanan ng mga Godstrikers, kasabay nito ay sumiklab din. Hindi sila nalipol sa lungsod ng Laming. Sa totoo lang, dahil ito sa pagpigil namin at ng Shenbang sa kanila, kung totoo ang sinasabi niya. At hindi naman siya gumawa ng matinding kasamaan, marahil, maaari natin siyang patirahin dito, para tulungan ng lahat na bantayan ng lungsod ng Laming. Kung hindi mo ako niloloko, maaari kitang patawarin. Pero para masiguradong hindi mo na ako guguluhin pa, kailangan mong isama ang Jinxie sa enerhiyang ito. Kung magtatangka ka pang gumawa ng masama sa akin, padaranasin kita ng matinding sakit ng ulo. Sa huli, ako ang nagkasala sa iyo. At saka, Binibining Jin, hindi ka naman masamang tao. Tinatanggap ko ang parusa. Mula ngayon, susunod na ako sa iyo. Pinuno ng lungsod G, pakigabay po ako sa hinaharap. Xing, Yu King, salamat at nandito kayo sa pagkakataong ito. Kung hindi, baka kanina pa ako napahamak. Sige na, huwag ka nang magpasalamat. Maliit na bagay lang naman ang ginawa namin. Oo nga. Sa gitna ng sakuna, dapat lang na magtulungan ng lahat. Huwang Dali, ang mahiwagang basket mo. Mukhang napaka-interesante. May naisip ako. Baka makatulong ito sa lahat, para mas madaling malampasan ang sakuna ng baha. Sinasabi mo bang ang mahiwagang basket na ito? Kunin. Nakuha ko ito nang hindi sinasadya mula sa isang dambana. Dahil may nakapansin na ang dambana ay parang basket ng gamot. Kaya nilimas namin ang isang ospital. Nag-alay ng maraming gamit. At nakuha namin ito.
Ang swerte mo naman. Base sa itsura at epekto nito, malamang na ito ang mahiwagang gamit ni Lan Kai bilang isa sa mga sagradong gamit ng 8 immortal. Hindi nakapagtataka na lumulutang ito sa tubig. Marahil, maaari nating ilagay ang mga nakaligtas, pati na ang mga supply para mabuhay, sa loob ng basket na ito. Pagkatapos ay gumawa ng isang lumulutang na himpilan. Himpilan sa ibabaw ng tubig. Kuya, kasya ba talaga sa basket na ito ang lahat ng tao sa lungsod ng Langing? Kuya Shing. Hindi sa binabaliwala ko ang plano mo, pero hindi naman kalakihan ang basket na ito. Uobra ba talaga iyan? Susubukan muna natin bago natin malaman. Huwag dali, ang basket na ito. Maaari mo bang ipaubaya sa akin? Kuya Shing, sige po, subukan mo lang. Kung sakaling gumana ito, para sa lahat ng tao sa lungsod ng Langing, napakalaking tulong nito. Ang batang si Liu Xingxing ay nagbibigay pugay sa immortal na si Lan Kai, ngayong bumabaha na mula sa langit. Nais po ng batang ito na gamitin ang inyong mahiwagang basket upang iligtas ang mga tao. Sana po ay pahintulutan ninyo ako, kung sakaling makatagpo ko ang inyong dambana, na ngayon ay bumaba na sa lupa, sana ay tanggapin ninyo ang aking alay. Paano naging ganito kalaki ang basket na ito? Grabe, sobrang lupit nito, Kuya Shing. Kahit alam ko na noon pa, na may kakaiba sa iyo, pero huwag mong sabihin, kamag-anak mo ang isang Diyos. Ayos lang na alam mo kung paano mag-alay, pero paano mo nailabas ang ikalawang anyo, ng mahiwagang sandata? Kung iyan ang tingin mo, sige, basta wala akong sinabing ganyan. Sige na, ngayong may base na tayo, ilipat na natin agad ang lahat ng mga nakaligtas, pati na ang lahat ng mga kagamitan dito. Simula sa araw na ito, ituturing na nating lahat, ang isa't isa bilang mga kasama sa pagligtas. Napakabuti naman, sa ganitong paraan, hindi na kailangang mag-alala ng lahat sa baha. Wang dali, sumama ang mga tao mo sa akin. Tapusin na natin agad ang paglilipat na ito. Sige po, mga kapatid. Tulong-tulong tayo rito. Mula ngayon, ang pangkat natin ay dito na maninirahan sa itaas. Liu Xingxing. Salamat sa iyo. Nagsamahan na tayo sa bingit ng kamatayan. Bakit kailangan pang magpasalamat? Siguro ang ginawa kong ito ay dahil na rin sa impluwensya mo. Sino ang makakaalam? Ganoon ba? Diyos ko po, ang laking basket ng bulaklak. Talaga bang makakapamuhay tayo rito sa itaas? Eksakto. Ngayon, umakyat na kayo ng maayos at may disiplina. Pinunong G. Salamat sa inyo. Maraming salamat, Pinunong G. Kung hindi dahil sa tulong ni na Xingxing sa pagkakataong ito, malamang ay nanganib na ang buhay nating lahat. Kung magpapasalamat kayo, dapat din kayong magpasalamat sa kanila. Maliit na bagay lang iyon. Ngayon, unahin muna natin ang paglilipat, dahil nandito na ang lahat sa itaas. Umpisahan na natin. Tala-arawan ng pakikipaglaban ni Tianpeng. Sige, walang natira sa Waiwo. Ang batong multo, nawala na. Hindi na tayo kailanman makakabalik pa. Isipin mo na lang ang positibong panig. Kahit papaano ay buhay pa tayo, di ba? Hanggat may buhay, may pag-asa. Kuya, ano na ang gagawin natin ngayon? Ngayong mayroon na tayong ligtas na base. Base sa pattern ng paglitaw ng dambana, dapat ay may mga dambanang patuloy na lilito sa malapit. Susunod, may naisip ako, kailangan nating tulungan hanggat maaari ang mga walang kapangyarihan na mag-alay sa dambana. Mas mabuti kung ang lahat ay magkakaroon ng lakas ng dambana. Kuya yun, bakit kailangang gawin iyon? At saka, talaga bang kaya nating gawin, na magtagumpay ang ganoon karaming tao na makakuha ng kapangyarihan? Ang ibig mong sabihin ay, sa hinaharap, ang mas mapanganib ay hindi ang sakuna, kundi ang ibang mga may kapangyarihan. Eksakto. Sinabi na rin ni Wang Dali, ang mga may kapangyarihan mula sa ibang lugar, para lamang maaga ang dambana, ay gagawin ang lahat kahit anong mangyari. Ito ang takbo ng mga pangyayari. Sa huli, tiyak na magdudulot ito ng pag-aaway sa pagitan ng iba't ibang panig. Ngayon, bago matapos ang pista ng tubig ng langit, mayroon pa tayong natitirang oras. Basta sa panahong ito, kung makakapag-alay tayo sa sapat na dami ng mga dambana, magkakaroon ng lahat ng sapat na lakas para protektahan ang sarili. Tutal, hindi pa natin alam kung ano ang susunod na sakuna. Mas maraming tao, mas malakas ang puwersa. Sige. Susunod kami sa iyo, Kuya Shing. Maghahanap pa tayo ng mas maraming dambana, para lumakas ang lahat, para maprotektahan ang sarili, at sama-samang mabuhay. Sige, lalakas tayong lahat. Sama-sama tayong mabubuhay. May nahanap na bagong dambana. Bilisan nyo, abisuhan ng lahat. Ang katawang ito ay isang baka. Gagamit ako ng damo para sa pag-aalay. Tama ito. Sa tingin ko ang Diyos na ito ay dapat na lalaki. Bakit hindi natin subukan ang babaeng baka? Sabi na nga ba, kung si Mangwang lang ang mag-aalay ng mag-isa, mababa pa rin ang tsansa na magtagumpay. Kung hindi ko tinulungan ang mga butas sa plano nila, ilang beses na sanang lumitaw ang parusa ng langit. Mukhang baka pero walang paa. Iisa lang ang binti. Ito ang banal na hayop na si Kuwin Liu. Hindi ito ordinaryong baka. Sinasabi ng kutob ko na mahilig sa musika ang Diyos na ito. Bakit hindi tayo kumuha ng sound system, mga rock records o kung ano pa, at subukan natin? Rock records, sound system. Narinig ko ang Diyos na bakang ito. Mahilig nga siya sa musika. Ayos. Ang pakiramdam ni Kuya Shing ay laging tama at epektibo. Makinig na lang tayo sa kanya. Simulan na ang pag-aalay. May dragon na ako. Ang lakas naman ng boses ng Diyos na ito. Parang kulog. Ngayon ko lang nakita ang plot ang gawa sa ulo ng baka. Unang beses ko itong makita. Nagtagumpay tayo. Nakakuha rin ako ng banal na tinik, at ito ay isang level 3 na Kuwin Liu na banal na tinik. Napakagaling. Talagang malakas si Ginoong Baka. Sa susunod na seremonya, ako naman ang mag-aalay. Ako na ang susunod. Kuya Shing, ikaw talaga ang pinakamagaling. Ilang araw pa lang ang nakalipas, pero nakapag-alay na tayo sa 12 ng dambana. Sa bilis na ito, pagkatapos ng pista ng tubig ng langit, ang lahat ay magiging kasing lakas ng dragon. Hindi ito biro. Sige na. Huwag mo na akong bulahin. Tulungan mo na lang ang lahat na maghanap ng dambana. Kung matatapos ba natin ang plano, nakadepende rin iyan sa iyong mapalad na larangan.
Ayon sa pagtansya ni Ginoong Liu, pagkalipas ng araw na ito, dapat ay matatapos na ang pista ng tubig ng langit. Hating gabi na. Bakit walang lumalabas na bagong dambana? Ano iyong itim na bagay sa langit? Hindi ko alam kung bakit, pero parang may hindi magandang mangyayari. Ang tubig ng ilog ng langit ay malinaw pa rin. May nangyari na naman kaya sa sakuna? Hindi ko alam. Ang daloy ng tubig ng ilog ng langit, unti-unti na itong humihina, pero ang itim na enerhiyang iyon, siguradong hindi maganda ang idudulot niyan. Kung ano man ang magiging pagbabago, kailangan muna nating mag-abang at magmasid. Tingnan nyo, isang bagong dambana. Pupunta ako doon para tingnan. Alalayan mo ako, bitawan mo na ako. Maraming salamat, Ginoong Liu. Salamat sa pagliligtas sa akin. Ito ay isang banal na ritual. Bakit wala pang inaalay? Pero bumaba na ang kapangyarihan. Binibining Liu. Hindi ko rin alam. Pagpunta ko pa lang doon, hinawakan ko lang ng bahagya ang dambana. Bigla na lang lumitaw ang halimaw na iyon. Muntik na akong makain. Ano man ang mangyari, patayin muna natin siya bago ang lahat. Ang lakas niya. Ang anyong ito, pati na ang kahinaan sa kanyang dila. Ito ba ang kakaibang nilalang na si Aoyin? Dahil ganoon, kailangang gumamit ng apoy para talunin siya. Ipinapangako ko. Banal na sining ng pakikipaglaban. Lupigin ang demonyo. Ito ay tumaas ang antas ng ahas ng apoy. Ang lakas ng banal na tusok. Saan galing ito? Posible kaya? Dahil ito sa pagpatay sa paksa ng ritual. Liu Xingxing, ayos ka lang ba? Ano yung puting liwanag kanina? Pagkatapos kong mapatay ang kalaban, nag-level up ang banal na tusok. Malamang na may kinalaman ito sa dambana at sa mga sakuna. Siguro ang susunod na yugto ng sakuna ay hindi magiging ganoon kadali. Ang mga makakaligtas sa pagsubok ay makakatanggap ng gantimpala para sa kaligtasan. Anong ibig sabihin nito? Internasyonal. Seliado ang langit at lupa. Ano yung sinasabing ubusin ang lahat ng kaaway sa loob ng lugar? Ibig bang sabihin ay kailangan nating magpatayan? Tama. Sa pagkakataong ito, ang ating banal na tusok, bakit tumaas na naman? Mali yata ang iniisip ko noon. Ang pag-agos ng tubig sa ilog ng langit, gaano man karami o kung babaha man ito, hindi ibig sabihin yun ay tapos na ang sakuna. Ang tunay na paraan para malutas ito, ay dapat pigilan ng pag-apaw ng ilog ng langit. Kaya naman, hindi pa talaga tapos ang ikalawang yugto. Sa halip, magpapatuloy pa ito. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi tumaas ang banal na tusok. Wala na tayong oras para isipin ang problema sa ikalawang yugto. Ang mahalaga ay, isang malawakang labanan para sa kaligtasan. Ang paparating na, Ginoong Liu, anong ibig mong sabihin yan? Oo nga, hindi namin maintindihan. Ipaliwanag mo naman sa amin. Yung halimaw sa dambana kanina, nakita nyo ba? Nang mapatay ko siya, ang sarili kong banal na tusok ay lumakas. At ang mga dambanang tulad yun, ay naglitawan na sa kung saan-saan. Ngayon, selyado na ng mahiwagang enerhiya ang buong paligid. Kailangan nating gamitin ang mga halimaw sa dambana, para palakasin ang ating banal na tusok. At ang mga dambanang iyan ang pag-aagawan ng lahat. Ang pakikipag-agawan ay magdudulot ng labanan. Ayon sa sinasabi sa ikatlong kabanata, kung hindi maubos ang mga kaaway, hindi matatapos ang sakuna. Kaya naman, naintindihan nyo ba? Ito ay isang labanan para sa kaligtasan, isang battle royale. Kailangan nating makipag-agawan sa ibang tao sa lugar na ito para sa karapatang mabuhay. Ito, masyadong malupit ito. Kahit na hindi tayo pumatay ng iba, wala silang pakialam kung mabuhay man tayo o mamatay. Dapat nating hawakan ang ating tadhana sa sarili nating mga kamay. Ang nangyari sa aking mga magulang, ayaw ko nang makitang maulit pa. Tama ang sinabi ni Xiao Qiu. Ganito na ang takbo ng mundo ngayon. Kailangan lang nating sumabay sa agos. Pero para sa atin, hindi rin naman ito masamang bagay. Dahil matapos ang lahat ng ating pagsisikap, ang lahat ng tao rito ngayon ay mga God Strikers na. Sa malupit na larong ito ng survival, lamang na tayo sa laban. Alam nyo na ang kasalukuyang sitwasyon. Mayroon ba kayong magandang ideya? Pinuno. Dumating na ang bagong sakuna. May 3 paksayon sa paligid natin. At ang Hizyangang ang pinakamahina. Sila ang pinakamadaling pasukin. At ang taong si Wang Dali, magaling sa laban ng pantubig. Mahirap siyang kalabanin. Dapat siyang unahing tapusin. Magpatuloy ka. Opo, maaari tayong makipagtulungan. Sa Bloodhandgang ng Pinjang. Ubusin muna ang Hizyangang. Pagkatapos mawala ang banta sa tubig. Tsaka tayo makipagtuos sa kanila hanggang kamatayan. Papayag kaya ang Bloodhandgang na makipag-alyansa. Ang panig ng Bloodhandgang. Ang pinakamaraming talo. Dahil kay Wang Dali, kung ititigil natin ang laban at makikipagtulungan sa kanila, siguradong papayag sila. Sige. Pumunta ka at magpadala ng mensahe sa Bloodhandgang. Magsanib puwersa tayo para ubusin ang Hizyangang. Pagkatapos ay kanya-kanyang galing na lang. Sa huling labanan. Opo, masusunod po. Boss. Papayag ba talaga tayo na makipagtulungan sa Fighting God Society? Paano kung isa itong patibong? Ang taong si Guan Jingshan ay isang hanggal. Wala siyang gaanong utak. Ngayong tumaas na naman ang antas ng aking kapangyarihan. Kahit sino pa ang makaharap ko, sigurado akong mananalo ako. Dahil nag-imbita ang Fighting God Society. Bakit hindi tayo magpanggap na makikipagtulungan?
Kapag naglalaban na sila, ako ang makikinabang bilang ikatlong panig, at uubusin ko silang lahat ng sabay-sabay. Napakatalino nyo, boss. Sa ganitong paraan, isang iglap lang ay mawawala ang mga kaaway sa paligid. At magagawa na natin sa lugar na ito, ang malayang pag-aalay sa dambana, at makuha ang bentahe. Sige. Sumagot ka kay Guan Jingshan. Sabihin mong pumapayag ako sa alyansa. Pagkalipas ng 3 araw, sabay nating sasalakayin ang Hizhengang, para tuluyang puksain ang pamilya Luming. Oo. Sabi mo, nakahanap na kayo ng bakas tungkol sa taong Samire sa harang ng Chonwu. Opo. May balita mula sa sangay sa lungsod ng Xinjing. Nasaksihan nila ang buong proseso ng pagwasak ng kalaban sa harang. Ito ang ulat nila. Liu Xingxing. Kakayahan sa pakikipaglaban. Pagpana sa araw. Liu Xingxing. Kakayahan sa pakikipaglaban. Pagpana sa araw. Nakumpirma na ba kung totoo ang impormasyong ito? Sigurado na po. Naniniwala ang pangkat ng pagsusuri na ang kanyang banal na kapangyarihan ay higit pa sa karaniwang tao. At maaaring hindi pa ito ang kabuuan ng kanyang lakas. Hindi biro ang taong ito. Ang panahon ang humuhubog sa mga bayani. Marami na tayong natuklasang malalakas na may banal na kapangyarihan. Pero siya lang ang tanging nakagawa ng paraan para malutas ito. Hindi ba't papunta na sila sa lungsod ng Laming? Sabihan si Tang Tia ng lungsod ng Zinen. Nagawin ang lahat ng makakaya. Hanapin siya anuman ang mangyari. Para malampasan ang sakunang ito, kailangan nating pag-isahin ang lahat ng lakas. Opo. Magpapatayan ba tayo? Ang pakiramdam na ito, parang pinag-aaway-away tayo para lang sa kaligtasan. Ang sakunang ito, gaano kaya karaming buhay ang mawawala? Yari na, tapos na tayo. Hindi ko akalain ang nilalang na ito ang makakaharap natin. Isa sa mga 4 na mababangis na hayop. Tang Wu, mag-ingat kayo. Mahirap pasukuin ang isang ito. Pipigilan namin siya. Ang iba naman, humanap ng pagkakataong umatake. Sabay-sabay tayong lumusob. Halimaw, heto ang sa iyo. Anong nangyayari? Bakit parang gumuho ang buong lungsod? Ingat, parating na ang buntot niya. Nababasa niya ang bawat galaw natin. Huwag kayong lalapit sa kanya. Humanap ng paraan para maikulong muna siya. Sige, subukan natin. Halimaw na ubas. Hindi ba madadami si Kuya Shing? Hindi. Immune si Kuya Shing sa kahit anong lason. Mag-ingat na lang kayo sa sarili nyo. Ganoon ba? Kung gayon. Sakto lang pala. Kuya Shing, tutulungan kitang tapusin siya. Tiyan ng puting demonyo. Oras ayon ng pagpaslang. Xing Luo. Sa wakas, napatumba rin natin ang lokong ito. Nagtagumpay tayo. Sama-sama nating napatay ang halimaw. Tumaas ang antas ng banal na kapangyarihan ko. Bakit sa akin wala? Mukhang ang mga lumahok lang sa laban. At nakatama sa kalaban ang makakakuha ng pagtaas ng antas. Kung ganoon. Hindi ba't pwedeng humanap ng paraan para sabay-sabay tayong mag-level up sa pagpatay ng mga halimaw? Sabay-sabay na pag-level up. Anong paraan ang naisip mo? Noong ginamit ko ang sinag ng pagpana sa araw, tumaas ang antas ng banal na kapangyarihan ko. Mayroon akong isang teknik na pwedeng subukan. Kapag nagtagumpay ito, siguradong magiging kapana-panabik ito.